Isang gabi ng karangyaan, itinapon ni Cayo ang aming singsing sa pool. Habang humahalahak si Doña Valeria, sa harap ng buong angka ng Acevedo, itinuring nila akong basahan. Ngunit nang ilabas ko ang huling testamento ni Lolo Mateo na nag-aalis sa kanila ng kapangyarihan, naging abo ang kanilang tagumpay. Yuyu pa ako sa kanilang paninirang puri? O ang akin bang pag-alis ang magiging simula ng kanilang walang katapusang pagsisisi? Ihagis mo na yan sa tubig, Cayo, para malaman ng babaeng yan kung saan talaga ang lugar niya sa pamilyang ito. Isang basurang tulad mo ay hindi karapat-dapat magsuot ng pangalan ng mga Azevedo. Malamig na wika ni Cayo. Dahan-dahan niyang tinanggal ang gintong wedding ring sa kanyang daliri at walang pag-aalin lang ang itinapon ito sa gitna ng malalim na swimming pool sa harap ng marangyang bulwagan. Ang tunog ng pagkakabagsak ng metal sa tubig ay gumawa ng maliliit na alon sa ibabaw ng pool. Ngunit ang mga kamay ni Helena ay nananatiling nakahawak ng mahigpit sa isang basong may mainit na tsaa. Tsaa ito na espesyal niyang itinimpla gamit ang mga natuyong dahon na paborito ni Cayo upang pahupain ang sakit ng ulo ng binata mula sa mahabang biyahe. 3 taon siyang gumigising bago sumikat ang araw, 3 taong nagpapakumbaba sa bawat alipusta ni Doña Valeria, at 3 taong nag-aalaga kay Lolo Mateo hanggang sa huling hininga nito. Ngunit sa gitna ng maliwanag na mga ilaw ng mansyon at sa harap ng lahat ng bisita, ang kanyang buong sakripisyo ay itinatapon lamang na parang walang halagang dumi sa sahig. Naramdaman ni Helena ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo at nagbara na para bang may matalim na tinik na sumaksak sa kanyang dibdib. Hindi siya umiyak. Ang tunay na sakit ay walang suot na luha. Ito ay isang tahimik na pagkakagutay-gutay sa loob ng katawan, kung saan ang bawat tibok ng puso ay nagiging isang mabigat na pasanin. Ang baso sa kanyang mga daliri ay nanginginig, ngunit hindi niya ito binitiwan. Nakatitig siya sa bilog na alon sa tubig ng pool, kung saan unti-unting lumulubog ang gintong singsing patungo sa kadiliman ng ilalim. Bakit ba ang isang pusong buong pusong nagmahal at naglingkod ay kailangan lagi magbayad ng utang na hindi naman niya kailanman inutang? Lumapit si Doña Valeria kay Helena. Ang kanyang muka ay puno ng pang-aasar habang nakahawak sa kanyang mamahaling kwintas na perlas. Tingnan mo nga naman ang sarili mo, Helena. Akala mo ba dahil napasaya mo ang uling na matanda bago siya mamatay ay magiging katulad ka na namin? Mananatili kang isang pulubi na pumasok sa pamilyang ito para magnakaw ng dignidad. Ina, tama na yan, sabi ni Cayo habang inaayos ang kanyang Amerikana. Bagaman walang anumang bahas ng pagtatanggol sa kanyang mga mata para sa asawa. Nandito na ang abogado. Matatapos na rin ang kalokohang ito. Pagkatapos mabasa ang testamento, maari ka nang mag-impake ng mga gamit mo, Helena. Huwag mong maiisip na may makukuha ka kahit 1 sentimo mula sa ari-ariya ng aking lolo. Tumingin si Helena sa muka ng kanyang asawa. Ang lalaking minsang nang ako sa kanya ng proteksyon sa harap ng altar, ay katayo ngayon sa tabi ng kanyang ina. Nakatitig sa kanya ng may malamig na pait. Yan ba talaga ang tingin mo sa akin sa loob ng 3 taon, Cayo? Isang taong naghihintay lang sa pamana ng lolo mo? Huwag ka nang magpanggap, Helena! Sigaw ni Bianca, ang paboritong dalaga ni Doña Valeria na nakatayo sa likod dito habang hawak ang isang mamahaling bag. Lahat kami ay nakakakita kung paano mo itinago ang mga lumang dokumento ni Lolo Mateo. Akala mo ba hindi namin alam na ginagamit mo ang pagiging may sakit ng matanda para makuha ang pabor niya? Manahimik ka, Bianca. Mahinahong sagot ni Helena. Ngunit ang kanyang boses ay may lalim na gumitla sa lahat ng nakikinig. Wala kang alam sa mga huling gabi ni Lolo Mateo. Wala ka doon nung umiiyak siya sa sakit habang kayo ay nasa mga marangyang party sa Maynila. Pangahas ka! Sigaw ni Doña Valeria habang itinaas ang kanyang kamay upang sampalin si Helena. Bago pa tumama ang kamay ng matandang babae, isang matigas na boses ng lalaki ang umalingaw, mula sa pintuan ng bulwagan. Ibababa mo ang iyong kamay, Doña Valeria, bago ko tawagin ang mga pulis para sa pamimek ng mga pampublikong kasulatan. Pumasok si Attorney Ramos, ang matagal ng pamilyang abogado at matalik na kaibigan ni Lolo Mateo.
Bitbit niya ang isang maitim na leather briefcase na may nakatatak na opisyal na selyo ng korte. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang anumang bakas ng ngiti habang nakatitig sa pamilya Acevedo. Attorney Ramos! Mabilis na lumapit si Cayo na may kasamang pagmamataas. Mabuti at dumating ka na. Pakibasa na ang testamento ng aking lolo para matapos na ang kabanatang ito at makapaglinis na kami ng mga taong hindi nababagay sa bahay na ito. Tumingin si Attorney Ramos kay Cayo nang may malalim na awa at pagkababa ng tingin. Ikaw ay nagmamadali, Mr. Cayo Azevedo. Ngunit ang kabanatang sinasabi mo ay hindi magtatapos sa parang inaakala mo. Pumwestong abogado sa gitna ng malaking mesa at inilabas ang isang makapal na sobreng kulay kayumang-i na may pulang selyo ng kandila. Ang katahimikan sa bulwagan ay naging nakakasakal. Lahat ng bisita at miyembro ng angkan ay nag-aabang sa opisyal na paghahayag ng milyon-milyong ari-arian, mga lupain sa Batangas at ang kontrol sa kumpanya ng pamilya. Ito ang huling hiling at testamento ni Don Mateo Azevedo na nilagdaan 2 linggo bago siya pumanaw. Panimula ni Attorney Ramos sa malakas at malinaw na boses. Ayon sa Artikulo 4 ng dokumentong ito, ang lahat ng purong pamamahala sa Azevedo Holdings at ang mga pangunahing pondo ng pamilya ay ganap na binabawi mula kay Cayo Azevedo. Para bang may malakas na kidlat na tumama sa gitna ng silid. Napatayo si Doña Valeria habang ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Ano? Ano kalokohan yan? Ako ang ina ng nag-iisang tagapagmana. Walang karapatan ang matandang yon na alisin ang pamana sa aking anak. Maupo ka, Doña Valeria. Malamig na utos ng abogado. Ipagpapatuloy ko ang pagbabasa. Ang dahilan ng pagbawi ay ang ngatuklasang malubhang maling paggamit ng kaba ng kumpanya at ang lihim na pagpapasok ng mga yuwad na utang na pinirmahan mo at ng iyong anak. Ipinakita ng mga audit sa bangko na higit 50 milyong piso ang nawala sa loob lamang ng 2 taon. Nakatitig si Cayo sa abogado. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas habang nanginginig ang kanyang mga balikat. Hindi yan totoo. Si Ina ang humarap ng mga pondo para sa mga proyekto. Ang iyong ina ay ginamit ang pera ng pamilya para sa kanyang sariling mga utang sa sugal at sa mga negosyo ni Bianca na mabilis na nabangkarot, patuloy ni Attorney Ramos. Dahil dito, ayon sa kagustuhan ni Don Mateo, ang lahat ng karapatan sa pagpapasya at ang pangangasiwa sa natitirang ari-arian ay ipinagkakaloob ng buo at walang syarat kay Helena Azevedo. Napasinghap ang lahat ng mga taong nasa bulwagan. Ang mga bulong-bulungan ay mabilis na kumalat na tulad ng apoy sa tuyong damo. Si Doña Valeria ay napahawak sa kanyang dibdib habang nakatitig kay Helena nang may matinding puot. Ang babaeng yan? Ang isang hampas lupa na walang pinag-aralan ang humawak ng ari-arya ng mga Acevedo? Noche buena ng kagaguhan. Binaliktad mo ang utak ng matanda, Helena. Ginamit mo ang pagiging ulyanin niya. Mabilis na lumapit si Cayo kay Helena at hinawakan ng mahigpit ang braso ng babae. Anong ginawa mo, Helena? Nagsabwatan kayo ng abogadong ito para pagnakawan kami? Magsalita ka! Hindi kumurap si Helena. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Cayo mula sa kanyang braso. Ang kanyang boses ay pumasok sa gitna ng kaguluhan nang may nakakapanginig na katahimikan. Wala akong ginawang pagnanakaw, Cayo. Sa loob ng 3 taon, napanood ko kung paano ninyo unti-unting winasak ang pangarap ng lolo mo habang siya ay nakahiga sa kama at umiiyak sa gabi dahil sa kawalan ng tiwala sa sarili niyang pamilya. Sinungaling! Sigaw ni Valeria habang itinuturo ang daliri sa mukha ni Helena. Ilabas mo ang mga papel na yan. Hindi kami papayag. Isusumpa ka namin sa korte. Inilabas ni Helena ang isang maliit na susi mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa mesa sa tabi ng sobre ng testamento. Hindi ko kailangan ng pera ninyo, Doña Valeria, at hindi ko kailangan ng korona ng pamilyang ito. Ang perang nakasaad sa testamentong ito ay nakatali sa isang pondo para sa mga mahihirap at sa pagbabayad ng mga utang na ginawa ninyo. Wala ni 1 sentimo na mapupunta sa akin. At wala rin kahit 1 sentimo na mapupunta sa inyo para ipangsugal. Nakatitig si Cayo sa asawa. Ang kanyang puso ay pumupukpok ng mabilis.
habang ang katotohanan ay dahan-dahang tumatama sa kanyang isipan. Helena, anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, Kayo, ay malaya ka na. Wika ni Helena habang nakatingin sa mga mata ng binata na may malalim na lungkot at pinal na pamamaalam. Malaya ka na mula sa kasal na ito at malaya ka na mula sa responsibilidad na maging isang totoong lalaki. Nakuha mo na ang gusto mo. Wala na ang singsing. At wala na rin ang babaeng nagmahal sa iyo ng walang kapalit. Tinalikuran ni Helena ang pamilya Azevedo at ang buong marang yang bulwagan. Naglakad siya patungo sa pinto habang ang kanyang mga hakbang ay lumilika ng regular at tahimik na tunog sa makintab na semento ng mansyon. Walang sinuman sa kanila ang nakapagsalita habang ang pinto ng malaking bahay ay dahan-dahang nagsasara sa likod ng babaeng, dumaan sa apoy ng pagtataksil, ngunit lumabas na may hawak na sariling danggal. Umakyat si Helena sa kanyang silid sa ikalawang palapag ng mansyon. Sa loob ng 3 taon, ang kwartong ito ang naging saksi sa kanyang mga tahimik na pagtangis tuwing madaling araw. Dahan-dahan niyang binuksan ang lumang maleta na dala niya noong unang beses siyang pumasok sa pintuan ng mga Azevedo. Wala siyang kinuha sa mga mamahaling damit o alahas na binili sa kanya para sa mga pormal na okasyon. Ang tanging inilalagay niya sa loob ng bag ay ang 3 simpleng blusa at ang ilang personal na kagamitan na dinala niya mula sa kanyang bayan. Pabalagbag na bumukas ang pinto at pumasok si Kayo. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa galit at ang kanyang muka ay pulang-pula mula sa matinding pagkapahiya sa ibaba. "Traidor ka, Helena!" Bulyaw ni Kayo habang mabilis na lumalapit sa kama. "Paano mo nagawa sa akin to? Ginawa mo akong katatawanan sa harap ng buong angkan ko. Ginamit mo ang lolo ko habang nakahiga siya sa kama para makuha ang buong kumpanya." Huminga ng malalim si Helena at hindi binitiwan ang tinitiping blusa. "Hindi ko ginamit si Lolo Mateo, Kayo. Si Lolo ang lumapit sa akin dahil alam niyang ikaw at ang ina mo ang nagwawasak sa huling pondo na itinaguyod ng pamilya ninyo. Kung pakinggan mo lang sana ang sarili mo, maiintindihan mo kung bakit napilitan ng matanda na gumawa ng ganong desisyon." Huwag mong ipasa sa amin ang kasalanan mo. Sigaw ni Kayo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. "Mula nung pumasok ka sa bahay na to, itinuring ka ng ina ko na parang pamilya. At ito ang ibabayad mo? Ang pagnakawan kami karapatan?" Hindi napigilan ni Helena ang magpakawala ng isang mapait na ngiti. "Itinuring na pamilya? Kayo, sa bahay na ito, mas may respeto pa kayo sa mga aso sa bakuran kaysa sa akin. Tuwing may bisita, itinatago ako ng ina mo sa kusina. Tuwing may pagtitipon, pinapamukha niya sa akin na isa akong hampas lupa. At ikaw na asawa ko, nasaan ka tuwing ginagawa yon ng ina mo? Nakatayo ka lang sa tabi niya, tumatawa at sumasang-ayon sa bawat insulto?" Bago pa makasagot si Kayo, pumasok si Doña Valeria sa silid kasama si Bianca. Ang mukha ng matandang babae ay puno ng galit habang nakahawak sa kanyang leeg. "Nasaan ang kwintas ko?" sigaw ni Doña Valeria. "Ang kwintas kong brilyante na ibinigay ng pamilya ko, nawawala sa kwarto ko." Napakunot ang noo ni Kayo. "Ina, anong sinasabi mo? Bakit mawawala ang kwintas mo?" "Ninakaw ng babaeng yan!" turo ni Doña Valeria kay Helena. "Nakita siya ni Bianca na pumasok sa silid ko bago magsimula ang okasyon sa ibaba. Alam niyang aalis siya ngayong gabi, kaya kinuha niya ang pinakamamahaling alahas ko para may mabenta siya sa labas." "Hindi ako pumasok sa silid mo, Doña Valeria." Malamig na sagot ni Helena. "Wala akong interes sa mga alahas mo." "Huwag ka na magkaila!" sigaw ni Bianca habang mabilis na lumalapit sa maleta ni Helena. Binuhat ni Bianca ang lumang bag at inihagis ang nilalaman nito sa sahig. Ang mga simpleng damit ni Helena ay kumalat sa semento. "Tingnan natin kung ano ang mga itinago mo rito." "Bianca, tumigil ka!" sigaw ni Helena. Ngunit bago pa siya makalapit ay mabilis na itinulak ni Doña Valeria si Helena pabalik sa kama. Nakahawak si Bianca sa ilalim ng lumang bag at dahan-dahang inilabas ang isang umiislap na kwintas na gawa sa brilyante. "Aha! Tingnan mo to, Kayo. Sabi ko sa'yo magnanakaw ang babaeng to. Itinago niya sa ilalim ng mga damit niya." Napatitig si Kayo sa kwintas na hawak ni Bianca.
Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumaling kay Helena, puno ng kawalan ng tiwala at matinding pagkadismaya. Helena? Pati ba namang alahas ng ina ko? Tumiin si Helena sa muha ng kanyang asawa. Sa sandaling yon, naramdaman niya ang huling tali ng kanyang puso na tuluyang naputol. Wala man lang bakas ng pag-aalinlangan sa mukha ni Sayo. Naniwala agad ito sa pinatplanuhang palabas ng kanyang ina at ni Bianca nang walang kaanting pagtatanggol para sa kanya. Hindi ko kinuha yan, bulong ni Helena. Ang kanyang boses ay may halong matinding kapaguran. Alam mo sa sarili mo na hindi ko magagawang magnakaw sa'yo. Huwag ka na magsinungaling, bulyaw ni Doña Valeria. Dapat sa'yo ay ipakahuli sa mga pulis. Dapat kang mabulok sa kulungan para matuto ka kung kanino ka lumalaban. Tumingin si Cayo sa kanyang ina at pagkatapos ay kay Helena. Umiling ang binata habang lumalapit sa pinto. Huwag na tayong tumawag ng pulis, ina. Ayokong madagdagan pa ang iskandalo sa pangalan ng Azevedo sa mga pahayagan. Tumingin siya kay Helena ng may malamig na poot. Umalis ka na, Helena. Na yun din, bitbitin mo ang mga basahan mo at huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Kung makikita pa kita sa bayang ito bukas, ako mismo ang magpapakulong sayo. Tahimik ang buong silid. Si Doña Valeria at si Bianca ay may nakatagong ning-iti ng tagumpay sa kanilang mga labi habang nakatitig sa nakaluhod na si Helena sa tabi ng kanyang mga kumalat na damit. Dahan-dahan na tumayo si Helena. Hindi siya umiyak. Inayos niya ang kanyang sarili at isa-isang pinulot ang kanyang mga simpleng damit mula sa sahig. Bago niya isinara ang lumang maleta, napatigil ang kanyang kamay sa isang maliit at puting panyo na nakatupi sa gilid ng kama. Ito ang panyong inaregalo sa kanya ni Cayo noong unang taon ng kanilang pagliligawan. Noong ang binata ay marunong pang ngumiti ng tapat at magsalita ng pagmamahal. Kinuha ni Helena ang panyo. Dahan-dahan itong inayos ang tupi sa ibabaw ng malinis na unan at inilagay ang susi ng kwarto sa tabi nito. Ipinahihiwatig ng kanyang kilos na iniiwan na niya ang lahat ng alaala ng lalaking dating naging mundo niya. Tinalikuran ni Helena ang tatlo at naglakad palabas ng silid. Ang tunog ng lumang maleta na gumagapang sa semento ng hallway ay tanging ingay na umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi ng mansyon. Walang humabol sa kanya. Walang humawak sa kanyang kamay. Habang naglalakad si Helena sa madilim na kalsada patungo sa dalampasigan kung saan dumadaan ang huling bus ng gabi, ang malamig na hangin ng dagat ay humahawi sa kanyang buhok. Sa di kalayuan sa likod ng mRNA puno, isang itim na kotse na nakapatay, ang mga ilaw ang dahan-dahang gumagalaw, na para bang may matang nakatitig sa bawat hakbang ng kanyang pag-alis. Kinaumagahan, ang marangyang lamesa sa kainan ng mansyon ng mga Azevedo ay napapalamutian ng iba't ibang uri na mamahaling pagkain. Humahalahak si Doña Valeria habang nagbubuhos ng tsaa sa kanyang tasa, habang si Bianca naman ay masaya nagse-selfie gamit ang kanyang bagong telpon. Sa wakas kayo! Masayang sabi ni Doña Valeria habang nakatingin sa kanyang anak na nakaupo sa dulo ng lamesa. Makahihinga na tayo ng maluwag na wala na rin ang malas sa bahay na ito. Mula ngayon, si Bianca na ang tutulong sa akin sa pag-aayos ng mansyon. Nakatitig si Cayo sa tasa ng kape sa kanyang harap. Kinuha niya ito at uminom ng isang sip, ngunit mabilis din niyang ibinaba ang tasa sa plato. Ang kape ay malamig, labis ang tamis, at walang kapares na lasa kumpara sa tsa at kapeng maingat na itinimpla ni Helena sa loob ng 3 taon. Ano to? Malamig na tanong ni Cayo habang nakatingin sa tasa. Sino ang nagtimpla nito? Ako ang nagtimpla niyan, Cayo? Mabilis na sagot ni Bianca na may kasamang matamis ng iti. Paboritong brand yan ng tita ko. Napakamahal niyan. Masyadong matamis. Hindi ako umiinom ng ganitong kape. Sagot ni Cayo habang inilalayo ang tasa sa kanyang harap. Tumingin siya sa paligid ng silid kainan. Ang mga bulaklak sa vase ay natutuyo na at ang kanyang paboritong Amerikana na kailangan niya para sa pagpupulong sa kumpanya ay hindi pa napaplansa at nakatambak pa rin sa laundry basket. Sa nakaraang 3 taon, hindi man lang kailangang magtanong ni Cayo. Bago pa siya gumising, nakahanda na ang kanyang malinis na damit,
Nakahain ang tamang timpla ng kape at nakasulat sa maliit na papel ang kanyang schedule sa buong araw. Ang lahat ng yon ay nagagawa ng tahimik at walang anumang ingay ni Helena. Tumayo si Kayo at naglakad patungo sa kusina upang maghanap ng tubig. Pumasok siya sa pantry at napatigil nang makita ang ibabaw ng mesa. Nakatambak doon ang mga hindi pa nabubuksan na kahon ng gamot para sa presyon ng dugo ni Doña Valeria at ang mga bitamina para kay Lolo Mateo na nakaligtaang inumin sa nakaraang buwan. Sa gilid ng cabinet, may nakadikit na maliit na dilaw na papel na may malinis na sulat kamay ni Helena. Kay Nanay Rosa, pakipaalala kay Doña Valeria na inumin ang kulay rosas na gamot pagkatapos kumain ng agahan. Huwag siyang papatain ng sobrang kape dahil mabilis tumaas ang kanyang presyon. Nakatitig si Kayo sa papel. Ang babaeng katatapos lang nilang palayasin at tratuhin na parang magnanakaw ay ang tao pa lang, nag-aalala pa rin sa kalusugan ng kanyang ina hanggang sa huling sandali. Bago pa man makapag-isip ng malalim si Kayo, pumasok si Nanay Rosa sa kusina na may bitbit na lalagyan ng dumi. Nakatungo ang matandang kasambahay at hindi tumitingin sa mga mata ng binata. "Nanay Rosa!" tawag ni Kayo. "Sino ang nag-ayos ng mga gamot na ito?" "Si Ma'am Helena po, Sir Kayo," mahinang sagot ng matanda. Bago siya umalis kagabi, habang umiiyak, inayos niya muna ang lahat ng reseta sa kusina para hindi raw magkagulo ang bahay kapag wala na siya. Nanlamig ang dibdib ni Kayo. Umiiyak? Umalis siyang umiiyak? Opo, sir. Wala po siyang dinalang kahit ano, kundi ang sarili niyang lumang maleta. At saka, huminto si Nanay Rosa at tumingin sa pintuan ng bodega sa likod ng kusina. May itinago pong isang nakagapos na kahon si Don Mateo sa bodega bago siya mamatay. May nakasulat na pangalan ninyo at ni Ma'am Helena. Sinabi ng Don na buksan lamang yan kapag nawala na ang ilaw sa bahay na ito. Bago pa makapagtanong ulit si Kayo, narinig niya ang malakas na boses ng lalaki mula sa pangunahing bulwagan ng mansyon. Pabalik na tumakbo si Kayo sa bulwagan at nakita ang dalawang lalaking nakabarong na may bitbit na mga itim na folder. Katayo nila si Doña Valeria na namumutla ang mukha habang nakahawak sa braso ni Bianca. "Ano to? Sino kayo?" tanong ni Kayo habang lumalapit sa mga bisita. "Magandang umaga, Mr. Kayo Azevedo," sabi ng lalaking nasa harap. "Ako si Mr. Santos mula sa Central Commercial Bank. Nandito kami para maghain ng formal na abiso o call sa 50 milyong pondo ng pamilya na ipinasok sa pangalan ng inyong ina." "Nabayaran na yan," mabilis na sigaw ni Doña Valeria. "Ang menaherya at ang kumpanya ang bahala dyan. Lumabas kayo sa bahay ko." "Doña Valeria, hindi po nabayaran ng pondo," malamig na sagot ng opisyal ng bangko. "Kaya nga po kami naparito ay para magpasalamat at kumpirmahin ang huling transaksyon kagabi. May dumating na bayad na 2 milyong piso upang pigilan ang pagsasara ng inyong mga ari-arian ngayong umaga." Napakunot ang noo ni Kayo. 2 milyon? Sino ang nagbayad niyan? Ang kumpanya ba? "Hindi po mula sa kumpanya, Mr. Azevedo," sagot ng opisyal habang inilalabas ang kopya ng resibo. Ang bayad ay nagmula sa personal na savings account ni Mrs. Helena Azevedo. Inilipat niya ang buong ipon ng kanyang buhay bago sumapit ang 2:00 kagabi upang hindi maremata ang mansyong ito. Natulala si Kayo. Ang papel na hawak ng opisyal ng bangko ay nanginginig sa kanyang paningin. Si Helena, ang babaeng pinagbintangan nilang magnanakaw at pinalayas ng walang dalang anuman, ang tanging taong nagligtas sa kanilang bahay mula sa tuluyang pagkabangkarote. Umalis ang mga opisyal ng bangko pagkatapos tanggapin ng opisyal na resibo ng 2 milyong piso. Sa malaking bulwagan ng mansyon, nanatiling nakatayo si Kayo habang nakatitig sa papel na naglalaman ng pangalan ni Helena. Sa tabi niya, si Doña Valeria ay mabilis na nagpaypay sa sarili at nagkunwaring nahihilo, habang si Bianca naman ay dahan-dahang gumapang patungo sa hagdanan. "Kayo, anak?" mahinang wika ni Doña Valeria. Ang kanyang boses ay puno ng pilit na lambing. "Huwag kang magpadala sa ginawa ng babaeng yan. Isang taktika lang yan para magmukha siyang mabait sa harap ng bangko para hindi natin siya makasuhan." Hindi sumagot si Kayo.
Ang boses ng kanyang ina, na dating itinuturing niyang gabay at katuwiran sa lahat ng bagay, ay biglang naging tunog ng isang nakakasakal na pagsisinungaling. Dinalikuran ni Kayo ang dalawa at naglakad patungo sa dulo ng pasilyo sa ikalawang palapag, patungo sa lumang silid-aklatan ni Lolo Mateo na matagal nang nakasara mula nang pumanawa ang matanda. Dahan-dahan niyang pinalikot ang susi at binuksan ang mabigat na pinto ng silid. Ang amoy ng lumang papel, kahoy at natuyong bulaklak ay agad na sumalubong sa kanya. Ang silid ay malinis, walang alikabok sa mga estante ng libro, isang patunay na kahit noong may sakit na si Lolo Mateo, si Helena ay patuloy na pumupunta rito araw-araw upang linisin ang paboritong lugar ng matanda. Lumapit si Kayo sa malaking mesang gawa sa Nara kung saan dating nagtatrabaho ang kanyang lolo. Naghanap siya sa mga drawer ng anumang mga dokumento o legal na papel na magpapaliwanag sa tunay na nangyari sa ari-arian. Sa pinakailalim ng huling drawer, sa likod ng isang makapal na libro ng kasaysayan ng pamilya Azevedo, may natagpuan siyang isang maliit na kwaderno na may balat na kulay kayumanggi. Ito ang pribadong talaarawan ni Lolo Mateo. Nanginginig ang mga daliri ni Kayo habang binubuksan ang unang pahina. Ang sulat kamay ng kanyang lolo ay mahina at nanginginig, ngunit ang bawat salita ay may lalim ng isang matandang nagdurusa sa gitna ng sariling tahanan. Inilipat ni Kayo ang mga pahina hanggang sa makarating siya sa mga tala noong huling 6 na buwan bago ito pumanaw. Arawng Martes, masama muli ang aking pakiramdam. Dumating si Valeria ngayong umaga upang pumirma ako sa isang papel para sa pondo ng negosyo. Nang tumanggi ako dahil alam kong ibabayad lamang ito sa kanyang mga utang, pinagbantaan niya ako na hindi niya ako bibigyan ng aking mga gamot sa gabi. Ang sarili kong menaherya ay naging isang kaaway sa ilalim ng aking sariling bubong. Nanlamig ang mga daliri ni Kayo. Napahawak siya sa gilid ng mesa habang nagpapatuloy sa pagbabasa. Ngunit ang Diyos ay nagpadala ng isang anghel sa anyo ni Helena. Pagkaalis ni Valeria, pumasok si Helena sa aking silid na may dalang mainit na sabaw. At ang aking mga gamot na binili niya gamit ang sarili niyang pera. Umiyak ang bata habang ginagamot ang aking mga sugat sa braso mula sa pagmamaltrato ni Valeria. Sinabi sa akin ni Helena, "Lolo Mateo, huwag kayong matakot. Hanggat nandito ako, ipaglalaban ko kayo at si Kayo." Gumitla ang puso ni Kayo sa pangungusap na iyon. Napapikit siya, habag ang mga alaala sa nakaraang 3 taon ay mabilis na nagbalik sa kanyang isipan, ang mga gabing nakikita niyang puyat at namumula ang mga mata ni Helena, ang mga pasa sa braso ng asawa na sinabi nitong nakuha lang niya sa pagbubuhat ng mga gamit sa kusina. Ang mga pasang iyan pala ay galing sa pagtatanggol sa kanyang lolo laban sa sarili niyang ina. Inilipat pa ni Kayo ang pahina. Sa pagitan ng 2 dahon ng kwaderno, may nakasingit na isang tuyong bulaklak ng sampagwita, ang bulaklak na itinanim ni Helena sa harden nung huling kaarawan ni Lolo Mateo. Isinulat ko ang bagong testamento ngayon kasama si Attorney Ramos. Patuloy ng talaarawan. Inilagay ko ang kontrol sa pondo kay Helena, hindi upang ipagkait ito kay Kayo, kundi upang iligtas si Kayo mula sa kanyang sariling ina. Si Valeria ay gagamitin ng aking apo hanggang sa wala nang maiwan sa kanya. Si Helena lamang ang taong may lakas ng loob at katapatan na protektahan ang hinaharap ni Kayo kapag wala na ako sa mundong ito. Nalaglag ang kwaderno mula sa mga kamay ni Kayo patungo sa mesa. Ang kanyang dibdib ay kumakaba ng napakabilis, na para bang ang buong hangin sa silid ay biglang nawala. Ang lahat ng pinaniwalaan niya sa nakaraang 3 taon, ang katapatan ng kanyang ina, ang kabaitan ni Bianca, at ang pagiging kriminal ni Helena, ay mabilis na nagre-rebound sa kanyang isipan bilang isang malaking kasinungalingan. Bago pa man makapagnilay ng buo si Kayo, narinig niya ang isang mahinang kaluskos sa may pintuan ng silid-aklatan. Mabilis na lumingon si Kayo at nakita si Bianca na nakatayo sa siwang ng pinto. Ang dalaga ay gulat na gulat nang makitang nakatayo doon si Kayo habang hawak ang lumang kwaderno. "Kayo!" gulat na sabi ni Bianca habang pilit na numingiti. Anong ginagawa mo rito sa madilim na silid na to?
Hinahanap ka ng Tita Valeria mo sa ibaba. Dahan-dahang lumapit si Kayo kay Bianca. Ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng paghihinala. Anong ginagawa mo rito sa silid-aklatan ng lolo ko, Bianca? At ano yung hawak mo sa likod mo? Nawala ng kulay ang mukha ni Bianca. Sinubukan niyang itago ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang palda. Wala! May hinahanap lang akong lumang libro para kay tita. Mabilis na hinawakan ni Kayo ang braso ni Bianca at inilabas ang kamay nito. Hawak ng dalaga ang isang maliit na susi na may nakatatak na lumang numero ng bangko, ang susi sa safety deposit box ni Lolo Mateo sa Maynila. Saan mo nakuha to? Galit na tanong ni Kayo. Ito ang susi na nawawala nung gabing bago mamatay si Lolo Mateo. Hindi sa akin yan! Sigaw ni Bianca habang nagpumilit na kumalas mula sa pagkakahawak ni Kayo. Ibinigay lang sa akin yan ni Tita Valeria kagabi. Sinabi niya na kunin ko ang mga papeles bago makarating ang abogado. Nanlamig ang buong katawan ni Kayo. Tumingin siya kay Bianca at patakatapos ay sa talaarawan ni Lolo Mateo na nakabukas sa mesa. Dahan-dahan niyang inilipat ang huling pahina ng kwaderno na hindi pa niya nababasa. Sa huling talata ng pahina, ang mga salita ni Lolo Mateo ay parang isang matalim na balaraw na sumaksak sa puso ni Kayo. Kung nababasa mo ito, Kayo, ibig sabihin ay nawala na sa tabi mo ang tunay na nagmamahal sa iyo. Naway patawarin ka ng Diyos sa iyong kabulagan dahil si Helena ang nagligtas sa buhay mo noong aksidente ka 5 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang iyong ina ang kumuha ng lahat ng papuri habang itinago nila ang katotohanan sa iyo. Binitawan ni Kayo ang braso ni Bianca. Kinuha niya ang maliit na susi at ang talaarawan ni Lolo Mateo habang mabilis na naglakad palabas ng silid-aklatan. Natatakot man at nanginginig ang buong katawan, sinundan siya ni Bianca sa pasilyo. Mabilis na bumaba si Kayo sa malaking hagdanan patungo sa kusina sa ibaba. Doon, nahuli niya si Nanay Rosa na nag-aayos ng mga natatagong pinggan sa aparador habang tahimik na nagpupunas ng luha gamit ang dulo ng kanyang lumang saya. Nanay Rosa! Boses ni Kayo na pumasok sa kusina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Tumingin ka sa akin at magsalita ka ng katotohanan. Sino ang nagbigay ng dugo sa akin nang maaksidente ako sa Batangas 5 taon na ang nakalilipas? Napatigil si Nanay Rosa sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang lumingon kay Kayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding awa at gulat. Tumingin din siya sa likod ng binata kung saan nakatayo si Bianca na umiling-iling upang magbanta. Sir Kayo, mahinang wika ng matandang kasambahay, ang kanyang boses ay pumuputok sa kaba. Wala po akong karapatang magsalita tungkol sa pamilya ninyo. Magbagon ka ng pagsisinungaling, Nanay Rosa! Sigaw ni Kayo habang inilalapag ang talaarawan sa mesa. Dito nakasulat sa kwaderno ng lolo ko na si Helena ang nagligtas sa buhay ko. 7 taon akong pinaniwala ng ina ko na siya ang nagbigay ng dugo at nagbayad ng ospital. Nagsinungaling ba ang lolo ko sa akin? Umiyak ng tuluyan si Nanay Rosa. Inalis niya ang kanyang apron at lumapit kay Kayo. Ang takot na matagal nang nagpapasakit sa kanyang dibdib ay tuluyang nawala nang makita ang matinding pagdurusa sa mga mata ng binatang inalagaan niya mula nung bata pa ito. Patawarin mo ako, Sir Kayo? Hikbi ni Nanay Rosa habang hawak ang sariling mga kamay. Natahimik ako sa loob ng maraming taon dahil pinagbantaan ako ng ina mo na tatanggalin ako at kakasuhan kapag nagsalita ako. Ngunit ngayong, wala na si Ma'am Helena rito. Hindi ko na kayang itago ang kasalanan ito sa Diyos. Anong nangyari nung gabing yon? Tanong ni Kayo. Ang kanyang mga mata ay namumula na sa nagbabagong luha. Nung maaksidente ka sa highway, panimula ni Nanay Rosa. Muntik ka nang mamatay dahil sa matinding pagdurugo. Ang dugo mo ay pambihira at walang stock sa ospital. Nung gabing yon, ang ina mo ay wala sa tabi mo. Nasa kasino siya sa Parañaque at natatalo ng 500,000 piso. Si Ma'am Helena, na nui kasintahan mo pa lang at walang pera, ang tumakbo sa 3 bayan para maghanap ng dugo. Nang walang mahanap, ipinasuri niya ang sarili niyang dugo. Kahit alam niyang
May malubha siyang anemia noong panahong iyon. Napatitig si Kayo kay Nanay Rosa. Ang kanyang dibdib ay kumakapal at bumabagsak sa matinding kaba. Anong ginawa ni Helena? Nagbigay siya ng 2 bag ng dugo kahit pinagbawalan siya ng doktor dahil sa kanyang level ng iron, sigaw ni Nanay Rosa habang umiiyak. Pagkatapos magbigay ng dugo, nahimatay si Ma'am Helena sa sahig ng ospital at kinailangang isalin sa kanya ang sarili niyang pondo para mabuhay. At anong ginawa ng ina mo nang dumating siya kinaumagahan pagkatapos niyang matalo sa sugal? Binayaran niya ang doktor upang palitan ang pangalan sa record at sinabi sa iyo na siya ang nagbigay ng dugo para makuha ang tiwala at pagmamahal mo. Napahawak si Kayo sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga tuhod ay nanlalambot at ang bawat salita ni Nanay Rosa ay parabang matalim na kutsil o na humihiwa sa kanyang puso. May ebidensya ka ba, Nanay Rosa? Tanong ni Kayo sa nanginginig na boses. Ipakita mo sa akin. Mabilis na tumakbo si Nanay Rosa patungo sa kanyang maliit na silid sa likod ng kusina. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik siya na may bitbit na isang lumang kulay asul na sobre ng ospital na itinago ni Helena sa loob ng kanyang maliit na aparador. Inabot ni Nanay Rosa ang sobre kay Kayo. Sa loob nito ay ang orihinal na resibo ng blood donation, ang medical na record na may pangalan ni Helena Azevedo bilang donor, at ang opisyal na sulat ng doktor na nagbabala sa panganib sa buhay ni Helena dahil sa pagbibigay ng dugo habang may anemia. Hawak ni Kayo ang mga papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng napakatindi na halos hindi niya mabasa ang mga nakasulat na letra. Ang lahat ng alaala ng kanyang nakaraan ay mabilis na nagbago sa kanyang paningin. Nung nagising siya mula sa koma, 5 taon na ang nakalilipas. Ang unang mukhang nakita niya ay si Doña Valeria na nakaupo sa tabi ng kama, habang umiiyak at sinasabing, "Inihain ng ina mo ang sariling dugo para sa'yo, Kayo." Samantala si Helena ay nakatayo sa may pinto, namumutla ang mukha at nanginginig ang mga kamay habang nakatitig sa kanya. Pinalayas pa ni Valeria si Helena nung gabing yun habang sinasabing, "Wala kang silbi rito, lumayas ka!" Inakala ni Kayo noong panahong iyon na si Helena ay walang pakialam sa kanya. Sa halip, ang babae palang iyon ay katatapos lang mag-alay ng sariling buhay para sa kanya. "Bakit hindi ito sinabi sa akin ni Helena?" Sigaw ni Kayo habang ang unang luha ay pumatak mula sa kanyang mga mata. "Bakit hinayaan niyang isipin ko na ang ina ko ang nagligtas sa akin?" Dahil sinabi ng ina mo sa kanya na kapag sinabi niya ang katotohanan sa iyo, sisisirain niya ang karera mo at gagamitin ang mga utang ng pamilya niya para ipakulong ang kanyang kapatid, hikbi ni Nanay Rosa. Pinili ni Ma'am Helena na maging kontrabida sa mata mo para lamang protektahan ka at ang pamilya niya. 3 taon siyang nagtiis ng mura, alipusta at pagmamaltrato sa bahay na to dahil mahal ka niya, Sir Kayo. Sa sandaling yon, ang huling bahagi ng pagmamataas ni Kayo ay tuluyang nawasak. Napaluhod ang binata sa malamig na semento ng kusina. Ang kanyang 2 kamay ay nakatakip sa kanyang muka, habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa malakas at walang patid na pagtangis. Inalala niya ang gabi sa swimming pool. Inalala niya kung paano siya humalahak habang itinapon ang kanilang wedding ring sa tubig. Inalala niya kung paano niya sinabihan si Helena na basura sa harap ng maraming tao. Diyos ko! Hagulgol ni Kayo habang nakadikit ang kanyang noo sa semento. Anong ginawa ko? Anong ginawa ko sa asawa ko? Dahan-dahang lumapit si Nanay Rosa sa nakaluhod na binata. Hinawakan ng matanda ang ulo ni Kayo tulad ng ginagawa niya nung bata pa ito habang umiiyak. Sir Kayo, nagkamali ka ng malaki. Ang tunay na nagmamahal sa'yo ay itinapon mo sa dilim. Bumukas ng malakas ang pinto ng kusina at pumasok si Doña Valeria. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit habang nakatitig kay Nanay Rosa. "Pusakal ka, matanda ka!" Sigaw ni Doña Valeria habang itinaas ang kanyang kamay upang sampalin si Nanay Rosa. "Anong mga kasinungalingan ang pinapasok mo sa utak ng anak ko?" Bago pa tumama ang kamay ng matandang babae sa mukha ng kasambahay, mabilis na tumayo si Kayo at sinangga ang kamay ng kanyang ina gamit ang sarili niyang kamay. Ang paghawak ni Kayo sa braso ng kanyang ina ay napakatigas at napakatapang
na para bang isang bakal na humaharang sa daan. Tumingin si Kayo sa mga mata ni Doña Valeria. Ang mga luha sa mukha ng binata ay natuyo, pinalitan ng isang malamig at nakakatakot na pait na hindi kailanman nakita ng kanyang ina sa nakaraang 3 dekada. Huwag mong hahawakan si Nanay Rosa. Malamig na boses ni Kayo na pumasok sa buong kusina. Kayo! Gulat na sabi ni Valeria habang sinusubukang kumalas. Nawawala ka na ba sa sarili mo? Naniniwala ka sa matandang yan kaysa sa sarili mong ina? Inihagis ni Kayo ang mga medical na record at ang talaarawan ni Lolo Mateo sa harap ng kanyang ina. Ang mga papel ay kumalat sa sahig sa pagitan nila. Tumingin ka diyan, ina. Wika ni Kayo sa boses na parang galing sa ilalim ng lupa. Tumingin ka sa mga kasalanan mo. Sa buong buhay ko, akala ko ikaw ang nag-protect sa pamilyang ito. Ngunit ngayon ko lang natanto, hindi si Helena ang nagnakaw sa pamilyang ito. Ikaw, ina. Tumingin si Doña Valeria sa mga medical na record at sa talaarawan ni Lolo Mateo na nakakalat sa sahig ng kusina. Nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, mabilis siyang nagpalit ng anyo. Pinalitan ng mga luha at pagkunyari ang kanyang galit habang hinahawakan ng kanyang dibdib at humahagulhol. Kayo? Anak ko? Hikpi ni Doña Valeria habang pilit na lumalapit sa binata. Huwag kang maniniwala sa mga papel na yan. Inimbento lang yan ng lolo mo nung ulingin na siya para sirain ang relasyon natin. Isipin mo ang utang na loob mo sa akin. Ako ang nagpalaki sa iyo nung iwan tayo ng ama mo. Ako ang nagsakripisyo ng buong buhay ko para magkaroon ka ng pangalan sa lipunan. Tumingin si Kayo sa kanyang ina. Ang mga linyan iyon, ang patuloy na pagpapaalala sa utang na loob, ang naging tanikala sa kanyang leeg sa loob ng 30 taon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tanikalang yon ay naputol na ng tuluyan. Utang na loob? Tanong ni Kayo sa malamig at nakakatakot na boses. Ang sinasabi mong sakripisyo ba ay ang pagkuha sa dugo ni Helena para ipang-angkin mong sayo? O ang pagbebenta mo sa mga alas ng lolo ko habang nakahiga siya sa ospital para ipangbayad sa mga utang mo sa kasino? Napatigil si Doña Valeria sa pag-iyak. Napatingin siya kay Bianca na nakatayo sa may pinto at nanginginig sa kaba. Inilabas ni Kayo ang maliit na susi ng safety deposit box mula sa kanyang bulsa at inihagis ito sa gitna ng malaking mesa sa bulwagan. Bianca, lumapit ka rito! Lalong namutla si Bianca. Dahan-dahan siyang lumapit habang nakatungo. Kayo, wala akong kinalaman sa ginagawa ni Tita Valeria. Huwag ka nang magpanggap, Bianca. Putol ni Kayo habang inilalabas ang panibagong set ng mga papeles na nakuha niya mula sa silid-aklatan. Nasa akin ang mga bank transfer records. Sa nakaraang 2 taon, habang binalot ninyo si Helena sa mga bintang ng pagnanakaw, 10 milyong piso mula sa kumpanya ang pinalihim ninyong inilipat sa sarili mong pribadong account sa Switzerland. Mabilis na napatingin si Doña Valeria kay Bianca. Ang kanyang matamis na pagmamahal sa dalaga ay mabilis na napalitan ng matinding gulat at galit. Ano? 10 milyon? Bianca, akala ko ba 2 milyon lang ang kinuha mo para sa negosyo natin? Tita, huwag ka magsalita! Sigaw ni Bianca habang nawawala na ng kontrol sa sarili. Ikaw ang nag-utos sa akin na kunin ng pera. Sinabi mo sa akin na kapag napalayas natin si Helena, paghahatian natin ang nahukay na pondo mula sa testamento ng matanda. Nagsimimulang magsigawan ang dalawa sa gitna ng malaking bulwagan. Ang mga kasambahay at si Nanay Rosa ay nakatayo sa gilid, tahimik na nakatitig sa 2 babaeng dating nagmamataas at nagpapanggap na may mataas na antas ng moralidad, ngunit na yon ay nag-aaway na para mga hayop sa harap ng lahat dahil sa pera. Pinanood sila ni Kayo. Naramdaman niya ang matinding pagkahilo at hiya sa kanyang sarili. Sa nakaraang 3 taon, pinili niyang protektahan at paniwalaan ang 2 babaeng ito habang ang asawang buong pusong naglingkod at nagmahal sa kanya ay itinaboy niya sa gitna ng dilim. Humarap si Kayo sa dingding ng bulwagan kung saan nakasabit ang isang malaking na camframe na larawan ng kanyang sarili noong bata pa siya. Nakaupo sa kandungan ng kanyang ina habang nakangiti. Dahan-dahan niyang tinalikuran ang larawang yon,
isang simbolikong pagputol sa huling tali ng kanyang pagiging bulag na anak. Kayos! Pakinggan mo ako! Sigaw ni Bianca habang sinusubukang hawakan ang kamay ng binata. Nalito lang ako. Ginawa ko lang yon dahil mahal kita. Ayoko mapunta ka sa babaeng yon. Huwag mong mamutawi ang salitang pag-ibig sa bibig mo, Bianca. Malamig na sabi ni Caio habang iniiwas ang kanyang kamay. Mag-impake ka ng gamit mo. May 10 minuto ka para lumabas sa mansyong ito. Kapag nakita pa kita rito pagkalipas ng 10 minuto, ipapaaresto kita sa pulisya para sa malubhang pagnanakaw at pamimeke ng mga pampublikong kasulatan. Caio! Hindi mo magagawa sa akin to! Sigaw ni Bianca habang umiiyak. 9 na minuto na lang ang natitira sa'yo. Sagot ni Caio nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Mabilis na tumakbo si Bianca patungo sa ikalawang palapag upang kumuha ng kanyang mga gamit. Si Doña Valeria naman ay napaluhod sa sahig. Sinusubukang hawakan ang binti ng kanyang anak. Caio! Ang ina mo ako! Huwag mo akong itatapon na para basura! Hikbi ng matandang babae. Tumingin si Caio sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng malalim na awa. Ngunit wala ng kahit anong bakas ng lumang pagpapasa ilalim. Hindi kita itatapon sa kalsada, ina. Mananatili ka sa bahay na ito sa ilalim ng pangangalaga ni Nanay Rosa. Ngunit mula sa araw na ito, binabawi ko ang lahat ng access mo sa mga bank account ng pamilya at sa kumpanya. Bibigyan kita ng sapat na allowance para sa pagkain at gamot araw-araw. Wala ka ng hawak na kahit anong kapangyarihan sa bahay na ito o sa buhay ko. Caio! Sigaw ni Doña Valeria. Ngunit tinalikuran na siya ng binata at naglakad patungo sa kanyang silid gawain. Pagkalipas ng ilang sandali, ang tunog ng pagkabagsak ng malaking pinto ng mansyon ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang tanda na si Bianca ay tuluyan ng pinalayas at isinara sa kanyang mukha ang pintuan ng pamilya Azevedo. Umupo si Caio sa likod ng kanyang mesa sa silid gawain. Ang buong mansyon ay naging napakatahimik. Isang nakakasakal na katahimikan na nagpapadama sa kanya ng matinding pag-iisa. Wala na ang mga pang-aaliw ng kanyang ina, wala na ang mga kasinungalingan ni Bianca, at higit sa lahat, wala na ang malambot na boses at ang maingat na alaga ni Helena. Biglang tumunog ang telepon sa ibabaw ng mesa. Mabilis itong sinagot ni Caio. Mr. Caio Azevedo? Tanong ng boses ng isang lalaki sa kabilang linya. Ito ang pribadong investigador na binayaran niya noong nakaraang gabi para sundan ang boss na sinakyan ni Helena. Nahanap mo ba siya? Mabilis na tanong ni Caio. Ang kanyang boses ay pumuputok sa matinding pag-asa at kaba. Opo, Mr. Azevedo, sagot ng investigador. Sumakay siya ng bus patungong lalawigan ng Batangas at bumaba sa isang maliit na baryo sa tabi ng dagat sa San Jose. Nakatira siya ngayon sa isang simpleng kubo sa tabi ng isang lumang paaralan sa dalampasigan. Ligtas po siya, ngunit ano? Nanginginig na tanong ni Caio. Tila wala siyang balak bumalik sa Maynila. Patuloy ng investigador. Nalaman ko rin na may inilagay siyang isang liham sa post office ng San Antonio bago siya sumakay ng bus. Isang liham na nakapangalan sa inyo na hindi pa naipapadala dahil sa kawalan ng tamang anunsyo ng address. Napapikit si Caio. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa telepo. Salamat, ipadala mo sa akin ang eksaktong lokasyon ng baryo, pupunta ako riyan ngayon din. Matapos matanggap ng abogado ang mga legal na papeles, ipinagkatiwala ni Caio ang pang-araw-araw na pamamahala ng Azevedo Holdings sa isang malayang lupon ng mga tagapayo. Isinuko niya ang kanyang karapatan sa mga sasakyan at mga pondo ng kumpanya at inilagay ang lahat sa ilalim ng probisyon ng pondo ng kawanggawa ni Lolo Mateo. Inempake ni Caio ang sarili niyang gamit sa isang simpleng bag, isang pares ng maong, 3 t-shirt at ang lumang panyo na inipon ni Helena sa kama. Tinalikuran niya ang marangyang silid na dating puno ng kapangyarihan at karangyaan. Ngunit na yon ay naging simbolo lamang ng kanyang malaking kapabayaan. Bago siya lumabas ng bahay, dumaan siya sa silid ni Doña Valeria. Ang matandang babae ay nakaupo sa tabi ng bintana, tahimik na nakatitig sa bakuran
habang hawak ang kanyang rosaryo. Wala na ang kanyang matapang at nagmamataas na gawi. Pinalitan ito ng matinding hiya at lungkot pagkatapos maaresto ang kanyang mga abogado at palayasin si Bianca. "Aalis na ako, Ina," mahinang sabi ni Caio mula sa pintuan. Lumingon si Doña Valeria. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. "Babalik ka pa ba, Caio? Iiwan mo ba ako rito sa matandang bahay na ito?" "Mananatili si Nanay Rosa rito para alagaan ka," sagot ni Caio. "Bibigyan ka ng bangko ng allowance buwan-buwan para sa iyong mga pangangailangan. Ngunit, kailangan kong hanapin ang pamilyang itinapon ko. Kailangan kong ituwid ang mga kasalan ng ginawa natin." Tinalikuran ni Caio ang kanyang ina at hindi na naghintay ng sagot. Lumabas siya ng mansyon at sumakay sa isang ordinaryong pampublikong bus patungong Batangas. Ang unang beses sa kanyang buhay na sumakay siya sa pampublikong sasakyan ng walang driver o mga gwardiya. Samantala, sa isang maliit na baryo sa tabi ng dagat sa San Jose, ang hangin ay maaliwalas at amoy asin mula sa karagatan. Ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa ibabaw ng mga pampublikong kubo at ng lumang paaralan sa dalampasigan. Sa loob ng isang simpleng kubo na gawa sa kawayan at nipa, nakatayo si Helena sa tabi ng maliit na kalan. Nagluluto siya ng mainit na lugaw para sa mga batang mahihirap sa baryo na pumupunta araw-araw bago magsimula ang klase sa ilalim ng puno ng talisay. Sa kanyang mukha, wala na ang matinding kaba at pait na dating nakaguhit tuwing berada siya sa mansyon ng mga Azevedo. Ang kanyang mga mata ay payapa at ang kanyang labi ay may isang matamis at tapat na ngiti habang nakikipagkwentuhan sa matandang gurong si Titser Maria na tumulong sa kanya noong dumating siya sa bayan. "Mabuti at napadpad ka rito sa amin, Helena," sabi ni Titser Maria habang naghihiwa ng sibuyas. "Mula nang dumating ka, mas naging masaya ang mga bata sa pag-aaral. Tila may malalim kang karanasan sa pag-aalaga." Napadako ang tingin ni Helena sa kanyang sariling daliri. Meron pa ring pabilog na pulang marka sa kanyang balat kung saan dating nakasuot ang kanyang wedding ring. Mabilis nang itinago ang kanyang kamay sa ilalim ng kanyang apron. "Nasanay lang po ako sa pag-aalaga ng matanda at ng pamilya nung nasa Maynila pa ako, Titser," mahinang sagot ni Helena. "At ang asawa mo?" tanong ng matanda nang may pag-aalala. "Sabi mo ay naghiwalay na kayo. Hindi ka ba niya hahanapin dito?" Umiling si Helena habang naghahalo ng lugaw. "Wala na siyang dahilan para hanapin ako, Titser. Sa mata niya, isa lang akong taong naging pampatigatig sa buhay niya. Mas mabuti na magsimula ako muli rito ng payapa at may sariling danggal." Habang nag-uusap ang dalawa, isang lalaking nakasombrero at may bitbit na malaking kahon ng mga lumang libro mula sa Maynila ang huminto sa pinto ng kubo. Lumabas si Helena upang salubungin ang lalaki at tanggapin ang mga kagamitan para sa paaralan. Sa kabilang dako, ang pampublikong bus na sinasakyan ni Caio ay dahan-dahang gumagapang sa likulikong kalsada patungo sa baybayin ng San Jose. Nakatingin ang binata sa labas ng bintana habang hawak ng mahigpit ang lumang panyo ni Helena at ang sobre ng testamento sa kanyang lap. Ang ugong ng makina ng bus at ang matinding kabog ng kanyang dibdib ay nagkakaisa sa isang tahimik na panalangin. Panalangin na sana ay hindi pa huli ang lahat para magmakaawa sa babaeng itinapon niya sa dilim. Bumaba si Caio sa huling hinto ng bus sa lalawigan ng San Jose. Ang amoy ng sariwang hangin mula sa karagatan at ang tahimik na hampas ng mga alon sa dalampasigan ay napakalayo sa maingay at nakakasakal na kapaligiran ng Maynila. Bit-bit ang kanyang simpleng bag sa balikat, naglakad siya sa patag na kalsadang gawa sa lupa at nagtanong-tanong sa mga taong bayan tungkol sa lokasyon ng maliit na paaralan sa tabi ng dagat. Ang bagong guro na si Ma'am Helena?" Tanong ng isang matandang lalaking nangingisda habang nakaturo ang daliri sa dulo ng baybayin. Doon siya sa ilalim ng malaking puno ng talisay. Isang mabait na babae, tuwing umaga ay nagpapakain siya ng mga bata bago magsimula ang klase. Dahan-dahang naglakad si Caio patungo sa direksyong itinuro ng mangingisda. Ang bawat hakbang ng kanyang mga sapatos sa buhanginan ay napakabigat, na parabang ang buong timbang ng kanyang mga nakaraang kasalanan ay nakatali sa kanyang mga binti.
Nang makarating siya sa likod ng isang lumang bakod na gawa sa kawayan, napatigil ang kanyang paghinga. Sa ilalim ng malaking puno ng talisay sa tabi ng dalampasigan, nakatayo si Helena. Nakasuot siya ng simpleng dilaw na damit at may puting apron sa kanyang baywang. Tumatawa siya habang tinutulungan ang dalawang maliliit na bata na magbuo ng isang maliit na kastilyong gawa sa buhangin. Ang kanyang tawa ay napakalinis at may tunog ng tunay na kagalakan. Isang tawa na hindi kailanman narinig ni Cayo sa loob ng 3 taon nilang pagsasama sa mansyon ng mga Azevedo. Nakatitig si Cayo sa asawa mula sa malayo. Sa gitna ng simpleng buhay na ito, napagtanto niya kung gaano kaganda si Helena kapag malayo sa pang-aapi at paninirang puri ng kanyang ina. Sa Maynila, si Helena ay laging nakatungo, namumutla at nakatago sa silid. Ngunit dito, siya ay tulad ng isang ilaw na nagbibigay ng init at buhay sa lahat ng tao sa kanyang paligid. Gusto ni Cayo na tumakbo patungo sa kanya, lumuhod sa kanyang harap, at yakapin siya ng mahigpit. Ngunit ang matinding hiya sa kanyang dibdib ay parang isang matigas na pader na humaharang sa kanya. Paano siya haharap sa babaeng itinapon niya sa dilim? Anong karapatan niyang sirain ang kapa? Paang natagpuan nito pagkatapos ng lahat ng sakit na ipinaranas niya dito? Biglang lumingon si Helena sa direksyon ng bakod kung saan nakatayo si Cayo, na parabang naramdaman niya ang matang nakatitig sa kanya. Mabilis na nagtago si Cayo sa likod ng malaking puno ng acacia. Ang kanyang puso ay pumupukpok ng napakabilis sa kaba, habang ang kanyang likod ay nakadikit sa magaspang na balat ng puno. Natatakot siya na kapag nakita siya ni Helena, ang ngiti sa mukha nito ay mabilis na mapapalitan ng matinding takot at pait. Nang humupa ang lakad ng mga bata patungo sa loob ng silid-aralan, dahan-dahan na lumabas si Cayo mula sa likod ng puno. Naglakad si Helena patungo sa pinto ng paaralan at sa kanyang pagmamadali, may nahulog na isang maliit na pambura mula sa kanyang bulsa patungo sa buhanginan. Nang makapasok na si Helena sa silid, dahan-dahang lumapit si Cayo sa lugar kung saan nahulog ang kagamitan. Lumuhod siya sa buhangin at maingat na pinulot ang maliit na pambura. Pinunasan niya ang alikabok doon at itinago ito sa kanyang bulsa sa dibdib, na parabang ito ang pinakamamahaling kayamanan na hawak niya sa buong buhay niya. Naglakad si Cayo patungo sa isang maliit na tindahan sa kabilang dako ng kalsada upang bumili ng tubig at makipag-usap sa matandang tindera. Mabait talaga si Ma'am Helena. Kwento ng matandang tindera habang nag-aabot ng bote ng tubig. Dumating siya rito noong 1 linggo na walang dalang pera, kundi ang sarili niyang maliit na maleta. Ngunit sa halip na magmukmok, tinulungan agad niya si Teacher Maria na mag-ayos ng paaralan. Balita ko nga ay may mga mayayamang pamilya sa Maynila na naghahanap sa kanya para sa isang pondo, pero ayaw niyang kumuha ng kahit anong pera mula sa labas. Napatitig si Cayo sa kanyang bote ng tubig. May pumupunta ba rito na ibang tao na nagtatanong tungkol sa kanya? Kahapon lang ay may dumating na isang lalaking nakasuit mula sa lungsod, sagot ng tindera. Nagtataglay ng sulat mula sa isang abogado na nagnang-alang Valeria. Ngunit pinabalik siya ng mga taong bayan dahil ayaw naming may mga istorbo kay Ma'am Helena. Naningkit ang mga mata ni Cayo. Kahit nawala na ng kapangyarihan sa Maynila, sinusubukan pa rin ni Doña Valeria na magpadala ng tao para baliktarin ang mga legal na dokumento ng pondo ni Lolo Mateo. Biglang nagbago ang hangin sa paligid. Ang maliwanag na sikat ng araw ay mabilis na napalitan ng madilim at mabibigat na ulap na nagmumula sa gitna ng karagatan. Ang hangin ay naging malamig at malakas na nagpapalipad sa mga tuyong dahon sa kalsada. Naku! Darating ang bagyo! Sigaw ng matandang tindera habang mabilis na inililigpit ang kanyang mga paninda. Kailangang makauwi ng mga bata bago bumuhos ang malakas na ulan. Tumingin si Cayo patungo sa maliit na paaralan sa dalampasigan. Nakita niya si Helena na mabilis na pinauwi ang mga huling bata habang siya mismo ay pumasok muli sa loob ng lumang silid-aralan upang iligtas ang mga librong papel mula sa posibleng pagbaha. Ang unang malaking patak ng ulan ay pumatak sa tuyong lupa na sinusundan ng malalakas na kulog sa kalawakan habang si Helena ay naiwang mag-isa sa loob ng mabuhay na silid-aralan sa tabi ng galit na dagat. Lumakas ang hampas ng hangin mula sa karagatan
habang ang buhos ng ulan ay naging napakatindi. Sa loob ng lumang silid-aralan, sinusubukan ni Helena na ilagay ang mga huling kahon ng libro sa ibabaw ng mataas na cabinet upang hindi mabasa ng tubig na nagmumula sa tumutulong bubong. Biglang umuuga ang kalawakan ng silid ng tamaan nang malakas na hangin ang lumang dingding na gawa sa kawayan. Ang isang bahagi ng bubong na gawa sa yero ay natanggal at bumagsak ang isang mabigat na kahoy na haligi patungo sa kinaroroonan ni Helena. Napakapit si Helena sa mesa at napapikit habang naghihintay sa pagtama ng mabigat na kahoy sa kanyang balikat. Ngunit bago pa tumama ang kahoy sa kanya, isang mabilis na bisig ang yumakap sa kanyang katawan at itinulak siya patungo sa ligtas na sulok ng silid. Ang mabigat na haligi ng kahoy ay tumama sa likod ng lalaking nagtakip sa kanya. Napasingap si Helena at dahan-dahang binuksan ang kanyang mga mata. Sa gitna ng madilim na silid-aralan na binabasa ng ulan, nakatayo sa kanyang harap si Kayo. Ang binata ay basang-basa, ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo, at may maliit na pasulat na sugat at dugo sa kanyang balikat kung saan tumama ang kahoy. Wala na ang kanyang mamahaling suit o ang nagmamataas na gawin ng isang milyonaryo. Nakasusuot lamang siya ng isang simpleng basang t-shirt at maong, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Helena nang may matinding pag-aalala. "Ligtas ka ba, Helena?" Nang ingginig na tanong ni Kayo habang ang kanyang boses ay pumuputok sa kaba. "Nasaktan ka ba?" Natulala si Helena. Napahawak siya sa pader ng silid habang ang kanyang puso ay pumupukpok ng napakabilis. "Kayo, anong ginagawa mo rito?" Hindi sumagot si Kayo. Sa halip na magsalita ng anumang dahilan, mabilis siyang humarap sa nasirang bahagi ng bubong. Binuhat niya ang mabigat na kahoy na bumagsak at inilipat ito sa labas upang hindi makasakit. Pagkatapos, ay isa-isa niyang binuhat ang mga mabibigat na kahon ng libro na sinusubukang iligtas ni Helena at inilagay ang mga ito sa pinakaligtas na sulok ng silid na hindi inaabot ng ulan. Pinanood siya ni Helena. Ang lalaking ito na dating hindi man lang nagbubuhat ng sarili niyang baso sa mansyon, ang lalaking nakatayo habang pinanonood siyang inaalipusta ng kanyang ina, ay ngayon ay nagpapakahirap sa gitna ng unos. Nagbubuhat ng mga mabibigat na gamit habang dumadaloy ang maliit na dugo mula sa kanyang sugat sa balikat. "Kayo, tumigil ka na?" Mahinang sabi ni Helena. Ang kanyang boses ay may halong matinding pagtataka at pait. "Ano ba ang kailangan mo sa akin? Bakit ka pumunta sa bayang ito?" Huminto si Kayo sa pagbubuhat ng huling kahon. Humarap siya kay Helena, ngunit hindi siya lumapit ng higit sa 2 hakbang. Nakatungo ang kanyang ulo habang ang tubig ulan ay patuloy na pumapatak mula sa kanyang buhok. "Nandito ako para tulungan ka." Mahinang sagot ni Kayo sa boses na puno ng pagpapakumbaba. "Ligtas na ang mga libro. Kailangan mo nang makauwi sa kubo mo bago lumalim ang baha sa kalsada." "Hindi ko kailangan ng tulong mo." Malamig na wika ni Helena habang kinuha ang kanyang simpleng payong. "Umalis ka na rito, Kayo. Bumalik ka na sa Maynila sa ina mo." Tinalikuran ni Helena ang binata at naglakad palabas ng silid-aralan patungo sa kanyang maliit na kubo na ilang metro lamang ang layo. Sumunod si Kayo sa likod niya. Ngunit nanatili siyang may 3 metrong distansya. Hindi lumalapit ng labis upang hindi matakot ang asawa. Nang makarating si Helena sa pinto ng kanyang kubo, mabilis siyang pumasok sa loob at isinara ang pinto. Ngunit sa pamamagitan ng maliit na siwang sa bintana, nakita niya si Kayo na nakatayo sa labas sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan. Hindi ito sumilong sa ilalim ng bubong ng kubo, nanatili itong nakatayo sa basang lupa, nakatungo at tinitiis ang malamig na hangin ng bagyo. Nakatayo si Helena sa loob ng kanyang maliit na kusina habang ang usok mula sa mainit na kape, pang inihanda niya kanina, ay dahan-dahang umaakyat sa hangin. Ang kanyang dibdib ay masakit. Galit siya kay Kayo, ngunit ang makita ang binata na nagdurusa sa gitna ng ulan ay nagpapadama sa kanya ng matinding pagkabagabag. Kumuha si Helena ng isang lumang tuwalya mula sa kanyang cabinet. Dahan-dahan niyang binuksan ang maliit na siwang ng pinto at inabot ang tuwalya nang hindi tumitingin sa mga mata ni Kayo. "Kunin mo to," malamig na sabi ni Helena.
Umalis ka sa ilalim ng ulan. May bakanting shed sa tabi ng tindahan sa kalsada. Dahan-dahang kinuha ni Kayo ang tuwalya. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumikit sa kamay ni Helena at naramdaman niya ang panginginig ng babae. Salamat, Helena. Mahinang sabi ni Kayo habang hawak ang tuwalya sa kanyang dibdib tulad ng isang mahalagang regalo. Hindi isinara ni Helena ang pinto ng tuluyan. Sa halip, dahan-dahan siyang lumabas at tumayo sa maliit na beranda ng kubo, nakatitig sa binatang basang-basa sa kanyang harap. Bakit ka nandito, Kayo? Tanong ni Helena habang ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon at pait. Wala na akong perang maiiwan sa inyo. Ibinigay ko na ang buong ipon ko sa bangko para sa mansyon ninyo. Wala na akong natitirang ari-arian. Ano pa ba ang gusto mong kunin sa akin? Inilabas ni Kayo mula sa kanyang basang bulsa ang dalawang bagay. Ang lumang puting panyo na inipon ni Helena sa kama at ang kulay asul na sobre ng ospital na naglalaman ng mga medical na record ng pagbibigay ng dugo. Inabot ni Kayo ang mga ito sa tapat ng beranda habang ang ulan ay patuloy na pumapatak sa kanyang mukha. Wala akong gustong kunin sa iyo, Helena. Panimula ni Kayo. Ang kanyang boses ay nanginginig at pumuputok sa matinding sakit. Nandito ako dahil nalaman ko na ang lahat. Nalaman ko na ang ginawa mo kay Lolo Mateo. At nalaman ko na ikaw ang nagligtas sa buhay ko noong maaksidente ako sa Batangas. Napatingin si Helena sa kulay asul na sobre. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa gulat. Ngunit, mabilis na napalitan ito ng isang malamig at mapait na tawa. Nalaman mo na? Tanong ni Helena habang manginginig ang kanyang mga labi sa galit at sakit. Huli na, Kayo. Huling-huli na. Nung kailangan kita para ipagtanggol ako sa ina mo, nasaan ka? Nung tinatawag kitang asawa, habang itinapon mo ang wedding ring natin sa swimming pool sa harap ng buong pamilya mo, nasaan ang katotohanang sinasabi mo? Helena, patawarin mo ako. Nanginginig na pakiusap ni Kayo. Tiningnan mo ako sa mga mata at sinabihan mo akong basura. Sigaw ni Helena habang ang unang luha ay tuluyang pumatak mula sa kanyang mga mata, humahalo sa hangin ng bagyo. Pinalayas mo ako sa bahay ninyo na parang isang magnanakaw. Pinaniwalaan mo ang bawat kasinungalingan ng ina mo at ni Bianca nang walang kaanting pag-aalinlangan. At ngayon, pagkatapos kong maiwan ang lahat, darating ka rito para sabihing nalaman mo na? Sa tingin mo ba ay mabubura ng dalawang salitang iyan ang 3 taong impyerno na pinaranas niya sa akin? Hindi nakasagot si Kayo. Ang bawat salita ni Helena ay para bang matalim na kutsi, yun na humihiwa sa kanyang dibdib, dahil alam niyang ang bawat accusations ng asawa ay katotohanan. Dahan-dahan sa harap ng beranda ng maliit na kubo, bumagsak si Kayo sa kanyang mga tuhod. Lumuhod siya sa basang putik. Ang kanyang dalawang kamay ay nakataas at nakagapos sa tapat ng kanyang dibdib habang nakatungo sa harap ni Helena. Patawarin mo ako, Helena. Hagulgol ni Kayo habang ang kanyang mga luha ay humahalo sa patak ng ulan sa kanyang mukha. Hindi ako naging asawa sayo. Naging bulag akong anak at isang duwag na lalaki. Hinayaan kong alipustahin ka ng ina ko. Hinayaan kong sirain nila ang buhay mo habang ikaw ang nag-aalay ng sarili mong dugo para mabuhay ako. Walang kapatawaran ang ginawa ko sa'yo, Helena. Walag-wala. Napatitig si Helena sa binatang nakaluhod sa putik sa kanyang harap. Ang lalaking ito, na dating nagmamataas sa kanyang mamahaling suit, ang lalaking hindi man lang kayang magyuko ng ulo sa sinuman, ay ngayon ay nakaluhod sa basang lupa sa harap ng isang simpleng kubo, umiiyak na parang isang batang nawala ng lahat. Naramdaman ni Helena ang matinding sikip sa kanyang dibdib. Nais ning tumakbo patungo sa binata at yakapin ito, ngunit ang alaala ng 3 taong pagmamaltrato at ang malamig na tingin ni Kayo noong gabing itinapon ng singsing ay mabilis na humarang sa kanyang puso. Bumangon ka dyan, Kayo, malamig na utos ni Helena. Huwag kang magpanggap na naghihirap ka. Bumalik ka na sa Maynila sa mga milyon-milyong ari-arian ninyo. Umiling si Kayo habang nakatungo pa rin sa putik. Wala na akong babalikan sa Maynila, Helena. Isinuko ko na ang lahat ng ari-arian ng pamilya sa pondo ng kawanggawa ni Lolo Mateo. Pinalayas ko na si Bianca
At inalisan ko na ng kontrol ang ina ko sa kumpanya. Wala na akong kayamanan. Wala na akong pangalan. Ang tanging natitira na lang sa akin ay ang sarili kong mga kamay at ang matinding pagsisisi na nawala sa akin ang tanging babaeng nagmahal sa akin ng tapat. Natulala si Helena sa narinig. Nakatitig siya sa nakaluhod na binata. Hindi makapaniwala na isinuko nito ang buong karangyaan ng pamilya Azevedo. Hindi ko kailangan ng pera mo, Kayo, mahinang sabi ni Helena. At hindi ko kailangan ng pagsisisi mo ngayon. Ang lamat sa puso ko ay napakalalim na at hindi yan magagamot ng pagluhod mo sa ulan. Tinalikuran ni Helena ang binata at pumasok sa loob ng kubo. Mabilis ning isinara ang pinto at isinusi ito mula sa loob. Napaupo si Helena sa likod ng pinto. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang umiiyak ng tahimik. Sa labas ng kubo, sa kabila ng lakas ng hangin at ng patak ng ulan sa bubong, naririnig pa rin niya ang mahihinang paghikbi ni Kayo habang nakaluhod sa putik. Hindi umalis si Kayo. Sa kabila ng malamig na hangin at ng tuloy-tuloy na buhos ng bagyo sa buong gabi, nanatili siyang nakaluhod sa labas ng pinto ng kubo, nakatungo at tinitiis ang matinding lamig. Nang sumapit ang madaling araw at humupa ang bagyo, dahan-dahang binuksan ni Helena ang maliit na siwang ng pinto upang tingnan ang labas. Napatakip si Helena sa kanyang bibig sa gulat. Si Kayo ay nakatagilid na nakahiga sa basang putik sa tabi ng beranda. Ang kanyang balat ay napakaputla, ang kanyang mga labi ay kulay ube sa matinding lamig, at hindi siya gumagalaw habang ang mataas na lagnat ay dahan-dahang sumusunog sa kanyang katawan. Mabilis na lumabas si Helena mula sa beranda at lumuhod sa tabi ni Kayo. Hinawakan niya ang noo ng binata. Napainit ito na para bang nagliliyab sa matinding lagnat mula sa buong gabi na pagbabad sa ulan. Kayo! Gising Kayo! Nanginginig na tawag ni Helena habang inaayos ang ulo ng binata sa kanyang kandungan. Dahan-dahan na binuksan ni Kayo ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo at ang kanyang mga labi ay nanginginig sa lamig. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Helena na nakatitig sa kanya ng may pag-aalala, may maliit na ngiti na lumitaw sa kanyang mga labi. Helena, buhay ka. Ligtas ka. Mahinang bulong ni Kayo bago muling nawala ng malay. Sa tulong ng matandang kapitbahay na si Mang Juan, binuhat nila si Kayo pumasok sa loob ng kubo at inihiga sa simpleng papag na kawayan. Nagpainit si Helena ng tubig, kumuha ng malinis na bimpo at maingat na pinunasan ang basang katawan at mukha ni Kayo. Inalagaan niya ang binata tulad ng ginagawa niya nung may sakit ito sa Maynala, puyat, walang tulog at buong pusong nag-aalala. Nang magsimulang sumikat ang araw sa ibabaw ng dalampasigan, nagkaroon ng malakas na ingay ng mga sasakyan sa kalsada sa labas ng kubo. Pumasok si Teacher Maria na namumutla ang mukha. Helena! May mga pulis at 2 mamahaling kotse mula sa Maynila sa labas. Hinahanap ka! Napakunot ang no ni Helena. Lumabas siya sa beranda at nakita ang 2 pulis ng bayan kasama ang isang abogadong nakasuit at si Doña Valeria na may suot na itim na salamin at nakapayong. Sa likod nila ay nagkakatipon na ang mga taong bayan at ang mga magulang ng mga bata sa paaralan. Ayan siya, turo ni Doña Valeria habang lumalapit na may kasamang pagmamataas. Chief, arrest that woman! Ninakaw niya ang mga legal na dokumento ng pamilya at ang natitirang pera ng kumpanya namin sa Maynila. Lumapit ang abogado ni Valeria at naglabas ng isang papeles. Miss Helena, may hawak kaming warrant para suriin ang kubong ito para sa mga nawawalang sertipiko ng ari-arian ng mga Azevedo. Wala akong ninakaw sa inyo, Doña Valeria. Malamig na sagot ni Helena habang nakatayo ng matatag sa beranda. Ang lahat ng papel ay hawak ni Attorney Ramos ayon sa testamento ni Lolo Mateo. Magsinungaling ka pa! Sigaw ni Valeria. Pulis! Hulihin ninyo siya! Huwag ninyong hayaang makatakas ang babaeng yan! Habang lumalapit ang 2 pulis upang hawakan ang braso ni Helena, biglang bumukas ang pinto ng kubo. Lumabas si Kayo. Kahit namumutla at nanginginig pa sa lagnat, nakatayo siya ng matuwid sa tapat ni Helena.
Ginagamit ang sarili niyang katawan bilang isang pader upang harangan ang mga pulis. Huwag ninyong hahawakan ang asawa ko! Malakas at nakakatakot na boses ni Kayo na pumasok sa buong paligid. Napatigil ang mga pulis. Si Doña Valeria naman ay gulat na napatingin sa kanyang anak. Kayo? Ano ginagawa mo rito sa maruming lugar na to? Bakit mo ipinagtatanggol ang magnanakaw na yan? Tumingin si Kayo sa kanyang ina nang may matinding poot. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang mga opisyal na dokumento mula sa Pambansang Korte at sa National Bureau of Investigation na nakuha niya bago umalis ng Maynila. Ang tanging magnanakaw rito, ina, ay ikaw at ang abogadong kasama mo. Sigaw ni Kayo habang inihahagis ang mga papeles sa harap ng mga pulis. Chief, ang abogadong yan na kasama ng ina ko ay may umiiral na warrant of arrest mula sa Maynila para sa pamimek ng mga pampublikong kasulatan at pagnanakaw ng pondo ng kawanggawa. Mabilis na tinignan ng kapitan ng pulisya ang mga opisyal na papeles na may tatak ng pambansang gobyerno. Nawala ng kulay ang muka ng abogado ni Valeria at sinubukang tumakbo pabalik sa kotse. Ngunit mabilis siyang hinarang at pinigilan ng 2 pulis ng bayan. Mr. Oti Guzman, kayo ay nakatala sa ilalim ng arrest order mula sa Maynila, sabi ng kapitan ng pulis habang nilalagyan ng bakal na piring ang mga kamay ng abogado. Nanlaki ang mga mata ni Doña Valeria. Ano? Guzman, anong nangyayari? Akala ko ba legal ang lahat ng ginagawa natin? Tumingin si Kayo sa kanyang ina habang dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Helena sa harap ng lahat ng taong bayan. Ang kanyang paghawak ay napakahigpit, na para bang ipinapahayag niya sa buong mundo na hindi na niya kailanman bibitawan ang asawa. Akin ang responsibilidad sa lahat ng nangyari sa pamilyang ito, Chief. Sabi ni Kayo sa kapitan ng pulisya sa boses na puno ng danggal. Ang asawa ko na si Helena ay walang anumang kasalanan. Siya ang pormal na tagapangasiwa na itinaguyod ni Don Mateo Acevedo. At sino man magtangkang manakit sa kanya ay kailangang dumaan muna sa akin. Nagsimulang magpalakpakan ang mga taong bayan at ang mga magulang ng mga bata sa paligid. Nagsisigawan sila ng suporta para kay Helena at kay Kayo, habang si Doña Valeria ay naiwang nakatayo sa gitna ng kalsada, napapahiya at nawala ng anumang kakampi habang pinanonood ang kanyang abogado na ipinapasok sa kotse ng pulis. Tumingin si Helena kay Kayo. Sa kauna-unahang pagkakataon sa nakaraang 3 taon, nakita niya ang lalaking ito na nakatayo para sa kanya. Hindi bilang isang bulag na anak, kundi bilang isang tunay na tagapagtanggol. Pagkatapos ng nangyaring gulo sa harap ng paaralan, dinala ng mga pulis ang abogado ni Valeria pabalik sa Maynila. Naiiwan si Doña Valeria na nakaupo sa loob ng kanyang kotse sa tabi ng kalsada, walang maasahan at tinalikuran ng lahat ng kanyang mga dating marangyang kaibigan. Nakatanggap si Kayo ng tawag mula kay Attorney Ramos kinabukasan. Ang Pambansang Korte ay pormal nang naghain ng mga kasong kriminal laban kay Valeria para sa malubhang maling paggamit ng pondo ng pamilya at pamemeke ng mga dokumento. Upang makaewas sa pagkakulong dahil sa kanyang edad, kailangang isuko ng matandang babae ang lahat ng kanyang natitirang personal na ari-arian at lumipat sa isang maliit na bahay sa labas ng lungsod. Naglakbay si Kayo pabalik sa Maynila sa loob ng 1 araw upang ayusin ang huling legal na proseso para sa kanyang ina. Pumasok si Kayo sa silid ng mansyon kung saan nag-iimpak si Doña Valeria. Ang malaking bahay na dating puno ng mga bisita at marangyang piging ay walang laman ngayon. Ang mga kasangkapan ay binabalutan ng mga puting tela habang si Nanay Rosa ay tahimik na nag-aayos ng mga huling kahon. Nakatitig si Doña Valeria sa salamin. Ang kanyang mukha ay may malalalim na guhit ng kapaguran at ang kanyang buhok ay may mga puting hibla na hindi na niya naipapaayos. Kayo! Mahinang tawag ng matandang babae nang makita ang anak. Wala na ang kanyang sigaw at pagmamataas. Pinalitan ito ng matinding hiya sa harap ng sarili nitong anak. Ina? Mahinang sagot ni Kayo habang nakatayo sa may pinto. Naisayos na ni Attorney Ramos ang lahat. Hindi ka makukulong, ngunit ang natitirang pera ay ibabayad sa mga utang ng pamilya. Titira ka sa isang simpleng bahay sa Laguna kasama si Nanay Rosa. Umiyak si Doña Valeria
habang hawak ang kanyang mga kamay. Iniwan na ako ng lahat, Kayo. Si Bianca, ang mga kaibigan ko sa club, wala ni isa sa kanila ang tumawag sa akin. Iyan ang halaga ng mga taong pinalibutan mo sa buhay mo, Ina. Malamig, ngunit may halong lungkot na sabi ni Kayo. Ang tanging taong buong pusong nag-alaga sa'yo ng walang kapalit ay ang babaeng pinagbintangan mong magnanakaw at pinalayas mo sa bahay na to. Hindi nakasagot ang matandang babae. Nakatungo lamang siya habang ang mga luha ng huling pagsisisi ay pumatak sa kanyang lap. Lumapit si Kayo sa mesa at inilagay doon ang isang maliit na kulay pilak na rosaryo. Ang rosaryo na dating pagmamay-ari ni Lolo Mateo. Ito ang iwan ko sa iyo, Ina. Magdasal ka at humingi ka ng tawad sa Diyos at kay Helena. Bibigyan kita ng sapat na pondo buwan-buwan para sa pagkain at gamot. Ngunit hindi na ako babalik sa buhay na may kasinungalingan. Bago lumabas si Kayo sa pinto, lumapit si Nanay Rosa sa kanya at inabot ang isang maliit na kahoy na kahon. Sir Kayo, bulong ng matandang kasambahay. Natagpuan ko ito noong isang araw sa ilalim ng pool, noong patayan ng mga ilaw para linisin ang tubig. Inayos ko ito at pinatuyo. Binuksan ni Kayo ang maliit na kahon. Sa loob nito ay nakalapag ang orihinal na wedding ring na itinapon niya sa pool nung gabi ng tiyak na pagtataksil. Ang ginto ay pinalinis at pinalitaw muli ng isang bihasang panday. Nagniningning sa ilalim ng ilaw ng silid. Nakatitig si Kayo sa singsing. Ang bawat sulok ng ginto ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga kasalanan. Ngunit nagbibigay rin sa kanya ng isang maliit na pag-asa para sa hinaharap. Umalis si Kayo sa Maynila at bumalik sa dalampasigan ng San Jose. Hindi na siya nagsuot ng mamahaling damit. Pumasok siya bilang isang voluntaring inhinyero sa bayan upang tumulong sa pagtatayo ng bagong matibay na pasilidad para sa paaralan ng mga bata. Araw-araw, nagtatrabaho si Kayo sa ilalim ng init ng araw. Nagbubuhat ng mga semento at kahoy kasama ang mga taong bayan. Hindi siya nagmamataas. Kumakain siya ng simpleng tanghalian sa tabing dagat at nagpapakumbaba sa lahat. Sa kabilang dako ng paaralan, pinanonood siya ni Helena mula sa bintana. Nakikita niya ang mga sugat at pasa sa kamay ng binata mula sa matinding pagtatrabaho. Ngunit nakikita rin niya ang bagong danggal at kapayapaan sa mga mata nito. Isang hapon, habang nag-iisa si Sayo sa tabi ng dagat habang lumulubog ang araw, inilabas niya ang maliit na kahon ng wedding ring at tinitigan ito. Nagtatanong siya sa sarili kung may karapatan pa ba siyang ibalik ang simbolo ng pag-ibig na ito sa babaeng itinapon niya sa dilim. Pagkalipas ng 2 linggo, natapos ang pagpapatayo ng bagong matibay na pasilidad ng paaralan sa tabi ng dalampasigan sa San Jose. Ang dating mabuhay na kubo ay pinalitan ng isang maayos na gusali na gawa sa semento at kahoy na may malalaking bintana kung saan pumasok ang maaliwalas na simoy ng hangin mula sa dagat. Nagtatag ng isang payak na seremonya ang buong baryo upang opisyal na buksan ang Don Mateo Acevedo Educational Foundation. Ang buong komunidad, ang mga mangingisda, ang mga matatanda at ang mga batang nakasuot ng malinis na damit ay natipon sa harap ng bagong gusali. Dumating din si Attorney Ramos mula sa Maynala upang pormal na ipagkaloob ang pangangasiwa ng pondo ng pamilya kay Helena ayon sa huling habilin ng matanda. Nakatayo si Helena sa tapat ng maliit na entablado. Nakasuot siya ng isang simpleng puting damit at nakatali ang kanyang buhok sa likod. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan habang nakatitig sa mga batang masayang humahawak sa kanilang mga bagong libro. Ang pundasyong ito, panimula ni Helena sa maaliwalas at malakas na boses, ay hindi itinayo para sa karangyaan o pangalan ng sinuman. Itinayo ito bilang simbolo na ang tunay na pamana ng isang tao ay hindi ang perang iniwan niya sa bangko, kundi ang kabutihan at pag-asa na ibinahagi niya sa iba. Nagsimulang pumalakpak ang buong madla. Sa pinakagilid ng bakod, nakatayo si Kayo sa gitna ng mga taang bayan. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at maong, basang-basa ng pawis mula sa pagtulong sa pagbubuhat ng mga upuan para sa mga matatanda bago magsimula ang programa. Pinanood ni Helena si Kayo mula sa entablado. Walang bakas ng lumang pagmamataas sa binata.
Nakatayo ito ng may malalim na pagpapakumbaba at danggal, pumapalakpak para sa kanya habang nakatitig sa kanyang mga mata ng may matinding paggalang. Pagkatapos ng seremonya, inabot ng kapitan ng bayan kay Helena ang isang plak ng pagkilala mula sa komunidad bilang pasasalamat sa kanyang katapatan at sakripisyo para sa edukasyon ng mga bata. Nang magsimulang mag-uwian ang mga tao at dahan-dahang lumubog ang araw sa ibabaw ng karagatan, naiwang naglalakad sina Helena at Cayo sa dalampasigan. Ang hangin ay malamig at ang langit ay may kulay orange at rosas na liwanag. Nakatayo sila ng may ilang metrong distansya sa isa't isa habang nakatitig sa mga alon. "Maganda ang nagawa mo sa paaalan, Cayo," mahinang sabi ni Helena. "Nagpapasalamat ang buong bayan sa tulong mo." Tumingin si Cayo kay Helena. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pagpapakumbaba. "Wala yan kumpara sa mga bagay na sinira ko sa buhay mo, Helena. Ang pagtulong sa paaralang ito ang pinakamaliit na bagay na magagawa ko para mabawasan man lang ang bigat ng kasalanan ko sa iyo." Inilabas ni Cayo ang maliit na kahoy na kahon mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niyang binuksan ito at inilantad ang orihinal na wedding ring na nilinis at pinalitaw muli ang ginto. Napatitig si Helena sa singsing. Naramdaman niya ang pang-ininig ng kanyang puso habang ang mga alaala sa nakaraang 3 taon ay mabilis na nagbalik. Hindi lumapit si Cayo para isuot ang singsing sa kamay ni Helena. Sa halip, dahan-dahan niyang inilagay ang maliit na kahon sa ibabaw ng isang malaking patag na bato sa buhanginan sa pagitan nilang dalawa. "Hindi ko ito isuot sa iyo, Helena," mahinang wika ni Cayo habang nakatitig sa asawa. "Nawala na ako ng karapatang humawak sa kamay mo nung gabing itinapon ko ito sa pool. Iiwan ko ito rito sa bato. Ikaw ang magdedesisyon kung karapat-dapat pa itong hawakan o kung dapat mo na itong itapon ng tuluyan sa dagat para sa sarili mong kapayapaan." Tumingin si Helena sa maliit na kahon sa ibabaw ng bato at pagkatapos ay sa mukha ni Cayo na puno ng tapat na pagsisisi. Hindi itinapon ni Helena ang maliit na kahon ng wedding ring sa dagat. Kinuha niya ito mula sa ibabaw ng bato at itinago sa loob ng kanyang maliit na aparador sa kubo. Hindi upang isuot agad, kundi bilang tanda ng isang nakaraang kailangang dumaan sa proseso ng paghilom. Sa mga sumunod na linggo, patuloy na nanatili si Cayo sa bayan. Nagtatrabaho siya araw-araw sa pagpapanatili ng pasilidad ng paaralan habang si Helena naman ang namamahala sa mga aralin ng mga bata. Wala ng mga sigawan, wala ng mga bintang, at wala ng mga marangyang pagmamataas. Sa bawat araw na nagdaan, ang dalawa ay natutong mag-usap ng mahinahon. Sa pamamagitan ng maliliit na pagkilos, ang pag-aabot ni Helena ng mainit na tsaa kay Cayo tuwing hapon pagkatapos nitong magtrabaho sa ilalim ng init ng araw, at ang tahimik na pagsisiguro ni Cayo na nakatali ng maayos ang bakod ng kubo ni Helena laban sa hangin, ang lamat sa pagitan ng kanilang mga puso ay dahan-dahang nagdurugtong. Isang gabi, habang ang buwan ay maaliwalas na nakalutang sa ibabaw ng tahimik na karagatan, nakaupo sina Helena at Cayo sa mga simpleng upuang kawayan sa beranda ng kubo. Ang amoy ng asin mula sa dagat at ang lamig ng hangin sa gabi ay nagbibigay ng payapang kapaligiran. Tumingin si Cayo sa malayo kung saan naroon ang mga bituin sa kalawakan. "Helena?" Mahinang simula ni Cayo. Ang kanyang boses ay puno ng malalim na pagsusuri sa sarili. "Sa nakaraang 3 taon, naging isang napakaduwag kong lalaki. Laking sabi ako sa paniniwala na ang pagmamahal ng ina ko ang tanging gabay ko, hanggang sa hindi ko na nakita kung gaano kanya nasasaktan." Tumingin si Helena sa mukha ng kanyang asawa. Nakita niya ang mga panibagong gurat ng karanasan at pagpapakumbaba sa mukha nito. "Hindi lang ikaw ang nagkamali, Cayo," sagot ni Helena sa mahinahong boses. "Nagkamali rin ako noong pinili kong tumahimik at magtiis ng walang kaimik-imik. Inakala ko na ang pagpapakumbaba at ang pagtanggap sa lahat ng pait ay isang anyo ng pagmamahal. Ngunit natutunan ko rito na ang tunay na pag-ibig ay hindi dapat nagiging dahilan ng pagkawala ng sariling danggal." Tumingin si Cayo sa mga mata ni Helena. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ng asawa
at hinawakan ang mga daliri nito ng napakairap at napakagalang. Iniligtas mo ang buhay ko nung maaksidente ako, bulong ni Kayo habang may luha sa kanyang mga mata. Ibinigay mo ang sarili mong dugo habang pinapanood kitang mag-irap. Wala akong sapat na mga taon sa buhay ko para mabayarang ang utang na yun sa'yo. Hinawakan ni Helena ang mga kamay ni Kayo. Naramdaman niya ang magaspang na balat ng lalaki mula sa pagsusumikap nitong magbago sa nakaraang mga buwan. Hindi ko ibinigay ang dugo ko para magkaroon ka ng utang na loob sa akin, Kayo. Sabi ni Helena habang ang kanyang sariling mga luha ay dahan-dahang pumapatak. Ibinigay ko yon dahil mahal kita nung panahong yon at ngayon pinapatawad na kita. Pinapatawad kita hindi dahil sa gusto kong bumalik sa nakaraan, kundi dahil ayoko nang magdala ng put sa puso ko. Naramdaman ni Sayo ang matinding kaligayahan at pait na naghalo sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang inilapit ang kamay ni Helena sa kanyang mga labi at hinalikan ang likod ng mga daliri ng asawa ng may matinding paggalang. Sa sandaling iyon, dahan-dahang isinandal ni Helena ang kanyang ulo sa balikat ni Kayo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang naramdaman ang maingat na paghawak ng binata sa kanyang balikat. Isang yakap na walang anumang pagpilit o pagkontrol, kundi isang pangako ng proteksyon at tapat na pagmamahal. Pagkalipas ng ilang araw, habang nag-iisa si Helena sa kanyang kubo, binuksan niya ang maliit na aparador. Kinuha niya ang maliit na kahon ng wedding ring. Dahan-dahan niyang inilabas ang gintong rings na nilinis at inayos ni Kayo. Sa ilalim ng maaliwalas na sikat ng araw na pumasok sa bintana, isinuot ni Helena ang rings pabalik sa kanyang daliri. Ang ginto ay naging saktong-sakto sa kanyang kamay. Isang simbolo na ang lumang sugat ay tuluyan ng naghilom upang magbigay daan sa isang bagong simula. Sa gitna ng maaliwalas na umaga sa lalawigan ng San Jose, ang maliit na simbahan sa tabi ng dalampasigan ay napapalamutian ng mga simpleng puting bulaklak ng sampaguita at mga dahon ng pako. Ang amoy ng sariwang hangin at ang huni ng mga ibon sa paligid ay nagbibigay ng isang napakapayapang kapaligiran. Walang mga mamahaling bisita mula sa mataas na lipunan ng Maynila. Walang mga mamahaling kotse at walang mga ilaw ng media. Ang naroroon lamang ay si Nanay Rosa, na dumating mula sa Laguna na may dalang luha ng kagalakan, si Teacher Maria, ang kapitan ng bayan, at ang mga taong bayan at mga bata sa paaralan na buong pusong nagmamahal sa dalawa. Nakatayo si Kayo sa tapat ng lumang altar na gawa sa kahoy. Nakasuot siya ng malinis na puting barong Tagalog at maitim na pantalon. Ang kanyang mukha ay maliwanag at ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha habang nakatitig sa pintuan ng simbahan. Dahan-dahang bumukas ang lumang pinto ng simbahan. Pumasok si Helena. Nakasuot siya ng isang simpleng puting damit na gawa sa katutubong tela na may dalang maliit na buket ng mga bulaklak ng sampaguita. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa tunay na kaligayahan at ang kanyang bawat hakbang patungo sa altar ay puno ng danggal at kapayapaan. Nang makarating si Helena sa tabi ni Kayo, hinawakan ng binata ang kanyang kamay ng napakahigpit at napakagalang. Humarap sila sa matandang pari na magsasagawa ng banal na misa ng muling pag-iisang dibdib. Kayo at Helena, panimula ng pari sa maaliwalas na boses. Ang pag-iibigan na dumaan sa apoy ng pagsubok, pagtataksil at pagsisisi ay ang pag-iibigan na itinayo sa tunay na bato ng katotohanan. Ngayong araw na ito, sa harap ng Diyos at ng komunidad na ito, inyong idadagdag ang bagong pahina ng inyong buhay. Humarap si Kayo kay Helena. Hawak ang dalawang kamay ng asawa habang ang mga luha ng kagalakan ay dahan-dahang pumapatak sa kanyang mga pisingi. Helena, sabi ni Kayo sa boses na pumuputok sa matinding emosyon. Minsan nakitang sinaktan, minsan nakitang pinalaya sa buhay ko dahil sa aking kabulagan at kababaan ng pag-iisip. Ngunit sa araw na ito, sa harap ng altar na ito, ipinangako ko sa iyo na ang bawat araw ng natitirang buhay ko ay itatalaga ko sa pagiging iyong tagapagtanggol, katuwang at tapat na asawa. Hindi na kita kailanman hahayaang lumakad ng mag-isa sa dilim. Tumingin si Helena sa mga mata ni Kayo
nakikita ang lalaking tuluyan ng nagbago at naging isang tunay na sandigan. Kayo, sagot ni Helena habang nakangiti sa gitna ng kanyang mga luha. Tinatanggap ko ang iyong panata. Hindi bilang isang biktima na nangangailangan ng awa, kundi bilang isang babaeng malaya at buong pusong pumipili sa iyo muli. Magkasama nating itatayo ang ating pamilya batay sa respeto, katapatan at tunay na pagmamahal. Isinuot ni Caio ang orihinal na wedding ring sa daliri ni Helena. At isinuot din ni Helena ang katapat na ring sa daliri ni Caio. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, wika ng pare. Ipinagkaloob ko sa inyo ang bagong simula ng inyong kasal. Maari mo nang halikan ang iyong asawa. Dahan-dahang lapit ni Caio ang kanyang muka kay Helena. Hinawakan niya ang pisngi ng asawa ng napakairap at dahan-dahang inilapat ang kanyang mga labi sa mga labi ni Helena. Isang halik ng pag-ibig at paghilom na nagtatapos sa lahat ng taon ng sakit at paghihirap. Nagsimulang pumalakpak ang buong simbahan. Si Nanay Rosa ay umiiyak habang nagpupunas ng luha gamit ang kanyang panyo, at ang mga bata sa paaralan ay masayang nagtatapon ng mga bulaklak sa hangin. Nang matapos ang kasal, naglakad sina Helena at Caio patungo sa dalampasigan sa labas ng simbahan, habang ang hapon ay nagpapakita ng magandang kulay ng paglubog ng araw. Huminto si Helena sa tabi ng tubig at humarap kay Caio. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ng binata at inilagay ito sa ibabaw ng kanyang sariling tiyan. Napakunot ang no ni Caio sa gulat. Tumingin siya kay Helena at pagkatapos ay sa kamay niyang nakapatong sa tiyan ng asawa. Helena, ano to? Nang ininig na tanong ni Caio habang ang kanyang puso ay pumupukpok ng napakabilis. Nakangiti si Helena habang tumatulo ang luha ng kaligayahan sa kanyang mga pisingi. May maliit na buhay na dahan-dahang lumalaki rito, Caio. Ang ating unang anak. Ang bagong liwanag ng pamilya natin. Natulala si Caio. Napaluhod siya sa buhanginan sa harap ni Helena. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pagsisisi o sa kasalanan, kundi dahil sa labis na kagalakan at pasasalamat sa Diyos. Yuminakap siya sa bayawang ni Helena at inilapat ang kanyang mukha sa tiyan ng asawa habang umiiyak ng malakas. Salamat Helena, hikbi ni Caio habang hinahalikan ang tiyan ng asawa. Pangako ko, magiging mabuting ama ako sa anak natin. Inakay ni Helena ang binata patayo at niyakap ito ng mahigpit habang ang hangin ng dagat ay dahan-dahang nagpapalipad sa kanyang puting damit. Sa kalawakan ng karagatan, ang huling liwanag ng araw ay nagniningning na parang isang gintong korona para sa dalawang pusong nagtagumpay sa gitna ng unos. 4 na taon ang mabilis na lumipas matapos ang muling pag-iisang dibdib nina Helena at Caio sa maliit na simbahan sa tabi ng dalampasigan sa San Jose. Sa bakuran ng isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at kawayan na nakatayo sa baybayin, ang hangin sa hapon ay maaliwalas at amoy asin mula sa karagatan. Nakaupo si Helena sa isang lumang tiyan sa ilalim ng puno ng talisay. Nakatitig siya sa kanyang 3 taong gulang na anak na lalaki, si Mateo, na masayang tumatakbo sa buhanginan habang hinahabol ang maliliit na alon sa dalampasigan. Sa tabi ng bata, nakaluhod si Caio sa buhangin. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at maong, nakangiti habang maingat na tinutulungan ang kanyang anak na magtayo ng isang maliit na bahay-bahayan. Ang dating milyonaryo na walang alam kundi ang magmataas at magutos ay naging isang napakamaalaga at tapat na ama. Isang lalaking natutong magpapakumbaba at magbuhos ng pagmamahal sa kanyang pamilya araw-araw. Pinanood sila ni Helena mula sa tiyan. Ang kanyang puso ay puno ng malalim na kapayapaan. Sa mga taong nagdaan, maraming nagtatanong kung bakit napatawad ni Helena ang lalaking minsan nang nagpatak ng napakaraming luha sa kanyang mga mata at nagtapon sa kanya sa dilim. Ang pagpapatawad ba ay nangangahulugang paglimot sa sakit? Hindi. Ang pagpapatawad ni Helena ay hindi nagmula sa pagiging mahina o sa takot na mag-isa. Pinatawad niya si Caio dahil natutunan niya ang paghahawak ng pot sa puso ay tulad ng pag-inom ng lason at pag-aasam na ang ibang tao ang mamatay. Pinatawad niya si Caio dahil nakita niya ang tunay at tapat na pagbabago sa gawa ng binata.
Hindi sa pamamagitan ng mga mabulaklak na salita o pera, kundi sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, pagpapakahirap at ang araw-araw na pagtatanggol sa kanyang danggal. Ang lumang mansyon ng mga Azevedo sa Maynila ay hindi na simbolo ng galit at pagnanakaw. Sa ilalim ng pangangasiwa ng Don Mateo Azevedo Foundation, ang malaking bahay na yon ay ginawang isang tahanan para sa mga batang ulila at mga matatandang walang pamilya. Si Nanay Rosa, ang nananatiling punong tagapamahala doon, nagpapakain at nag-aalaga sa mga nangangailangan ng may buong kagalakan. Si Doña Valeria naman ay nabubuhay ng tahimik sa isang simpleng bahay sa Laguna. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas at ang kanyang marangyang lipunan. Ngunit sa tulong ng mga lingguhang pagbisita ni Cayo at ng kanyang apo na si Mateo, ang matandang babae ay dahan-dahang natututong magdasal, magpakumbaba at humihi ng tawad sa Diyos sa kanyang mga nakaraang kasalanan. Para sa mga kababaihang nakikinig sa kwentong ito, ang paglalakbay ni Helena ay nag-iiwan ng isang mahalagang aral sa puso ng bawat isa. Ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa dami ng alahas na suot niya, sa antas ng pamilyang pinasukan niya, o sa kakayahan niyang magtiis ng pang-aapi sa pangalan ng utang na loob. Ang tunay na dangal ay nagmumula sa lakas ng loob na tumayo sa gitna ng kawalan ng katarungan, ang lakas na mahalin ang sarili upang sabihing tama na kapag ang respeto ay nawala na. Ang pag-ibig na walang respeto ay hindi tunay na pag-ibig. Ito ay isang uri lamang ng pagkontrol at pag-aari. At ang tunay na healing ay hindi nagsisimula kapag bumalik ang taong nanakit sa'yo, kundi kapag natutunan mong patawarin ang sarili mo at maglakad patungo sa sarili mong kapayapaan. Dumingin si Cayo sa kinaroroonan ni Helena. Inakay niya ang maliit na si Mateo at dahan-dahang naglakad patungo sa diyan. Umupo si Cayo sa buhanginan, sa tabi ng mga binti ni Helena, habang ang bata ay pumaytaas sa kandungan ng kanyang ina. Inilagay ni Cayo ang kanyang ulo sa kandungan ni Helena habang hinahawakan ng kamay ng asawa. Ang gintong wedding ring sa daliri ni Helena ay kumikislap sa ilalim ng huling liwanag ng paglubog ng araw. Salamat sa pagbibigay sa akin ng bagong buhay, Helena. Mahinang bulong ni Cayo habang nakatitig sa mga mata ng asawa. Nakangiti si Helena habang hinahawi ang buhok ng kanyang asawa at ng kanyang anak. Sa kalawakan ng dagat at sa gitna ng tahimik na gabi na dahan-dahang bumababa sa baybayin, ang dalawang pusong dumaan sa bagyo ay natagpuan na ang kanilang walang katapusang tahanan.